Diretsuhin na lang natin. 880,000 na do. 2 kondo sa lungsod na fully paid. Yung isa, para sa kasal ng kapatid ko. At isa pa. Itong batang pabigat mo, ipaampon mo na. Hindi ako mag-aalaga ng anak ng iba. Naiintindihan mo ba? Ano bang requirements mo? Ako, 36 anyos. Walang bahay o kotse. Stable ang trabaho. 3,500 piso sahod ko. Kahit maliit ang sweldo ko. Pero okay lang. Maganda naman ako. Miss, magpa-check up ka na sa neuro. Dapat maagapan ang sakit sa utak. Squammy kang hampas lupa ka. Ang lakas ng loob mong murahin ako. Wala kang pera. Manliligaw ka pa. Daddy, ikaw pa namang CEO ng Pay4, bakit nagpapaka-poor-boy ka? Nagpapakamahirap ako. Para lang makahana ng matinong step mo, saka yung lolo mong panay ang pangulit. Pero daddy, gusto ko talaga mommy ko. Ayaw ko ng mga weird na tita. 6 na taon na ang nakalipas, nadroga ako, nakipagtalik sa isang estranghera, kaya ipinanganak si Anan. Pero pagkatapos, parang nawala sa mukhang mundo ang babaeng yon. Hanggang ngayon, hindi ko alam ang itsura niya. Mommy, Woo Jin-hong. 6 na taon akong alipin ng Gu family. Ikaw nandito naglalasing. Walang hiya ka sa amin ni Lele. bitawan mo ako. Kung nakita mo na lahat, sasabihin ko na totoo. Itong anak-angkla na to, hindi talaga anak ko. Ano ibig mong sabihin? Noon, para makakuha ng investment, ipinunta kita kay Boss Leo, pero may lalaking nakakuha, sa iyong nakabuntis. Alam mo ba kung bakit hindi kita ginagalaw? Kadiri ka para sa akin. Mama. Kadiri ako. Ipagbili mo ako. 6 na taon akong katulong mo. Ikaw pa ang may ganang mandiri. Anong karapatan mong husgahan ako? Pakinggan mo. Ngayon, ako ang siksuzik siya. Maghihiwalay sa iyo. Ha ha ha. Sige, tingnan natin kung may lalaking tatanggap sa isang marumi. Malandi ka. Hindi ako hihingi ng dode. Kahit kondo ayaw ko. Pakakasalan mo ba ako? Tatay, pumayag ka na kay mommy. Mommy. Laging ayaw ni Anan sa mga babaeng kasama ko. Bakit iba ang trato niya sa kanya? Ano ba ang meron sa babaeng to? Para iba ang pakikitungo niya? Tito. Una, pakisamahan muna natin si Lolo at si Anan. Kapag nakita natin ang totoong nanay ni Anan, saka tayo maghihiwalay. Ako, ayoko. Hoy, huwag kang makialam. Ang lakas mong manakot ng babae at bata. Yan ang pagkatao mo. Pag sorry ka sa kanya. Panaginip mo yan. Aray, sakit. Shuzik siya. Shuzik siya. Mali ako. Alis na tayo. Hindi ko inakalang ganito ang mangyayari. Makakasal ako sa estrangherong to. Ginoong Pei. Salamat sa pagsang-ayon mong pakasal sa akin. Mommy, hindi pa nakahawak ng kamay ng babae si tatay. Medyo nahihiya lang. Ginoong Pei, maihihilingin pa sana ako. Wala na kaming matutuluyan ni Lele. Pwede ba kami makitira pansamantala? Kasal na kayo ni tatay at mommy. Dapat nga magsama kayo. Tara, uuwi na tayo. May masamang plano pala talaga itong babae. Titignan ko nga kung ano ba ang tunay mong pakay. Ginoong Pei, hindi ka naman dito titira, di ba? Ano to? Ang buong subdivision ng mga Villa ay sa amin pong pamilya. Biro lang yan ng bata. Kung talagang gusto mong tanggapin siyang mo, huwag mong ipaalam ang tunay kong pagkatao. Kailangan kong tignan muna kung tunay ba ang pagmamahal niya sa'yo. Ang seryoso niyo pong mga matanda. Sa totoo lang, sa kabilang kalye kami nakatira. Ha? Assist. Chen, sa loob ng 3 minuto, bumili ng unit sa tapat ng subdivision namin. Malinis na 3-bedroom unit.
Daddy, ang liit naman itong bahay, pero mas maganda to para sa pagbuo nyo ni Mommy ng relasyon. Dito ako sa kwartong to. Leylay, sa katabi kong kwarto ka. Opo. Si Mommy at Lele ay magkasama. Mommy, malaki na po si Leylay, kaya na po niyang matulog mag-isa. Daddy at Mommy, kasal na kayo. Dapat magkasama kayong manirahan. Tama. Daddy, Mommy, kami ni Leylay ay hindi na namin kayo gagambala. Yehey! Ang cute-cute pala ni An-An. Ang kwartong ito. Wala talagang gamit ah. Mga pang-araw-araw na gamit. Nasa aparador siguro. Ginoong Pei, sigurado ka ba? Iyo talaga ang bahay na ito. Karamihan ng panahon nasa probinsya ako. Itong bahay na ito ay pinaghirapan ko at hiniram sa bangko. Hindi ko pa nagamit. Ah, ganun pala. Huwag kang mag-alala. Pag nakahanap na ako ng magandang trabaho, tutulungan kita bayaran ang utang. Yoy. Enatsu, ako po si Ishi ng P Group. Bukas po ng 3 yan. Pwedeng pumunta kayo para sa interview. P Group. Ah, sige. Sisiguraduhin kong hindi ako huli. P Group. Nga, ang Pay Group. Hindi mo ba alam yun? Sila ang nagkontrol sa ekonomiya ng buong Jingzhou. Kahit sahod ay pinakamataas sa buong industriya. Pag nakapasa ako sa trabahong ito, maliligtas na ang mga utang natin. Eh ano bang posisyon? Ginoong Pay, mukhang ako'y nahuli na. Mauna na po ako. An-An, Lele, pupunta na si Mommy sa interview. Pag pumasa si Mommy, ililibre ko kayo ng masarap. Kaya mo yan, Mommy. Paulem. Engkantadang Mommy. Ate, ang daming pera sa card na ito. Pwede tayong bumili ng maraming gamit. Ito ay para sa'yo mula kay Kuya. Sabi ni Mommy bawal humingi ng gamit sa ibang tao. Kuya ba ay ibang tao? Sige na nga. Muna itong card ay itatago ko sa pangangalaga ni Kuya. Kapag gusto mo na ito, sabihin mo lang kay Kuya. MM. Assistant Manager, kamusta interview ni Mommy? Maayos ba? May asawa't may anak. Tulad mong matanda na, parang baboy sa palengke. Naglakas loob pang mag-apply. Executive Secretary. Nakakatawa talaga. Parang hindi maganda ang nangyari. Inuutusan kita. Dapat mong panatilihin si Mommy. Pag hindi, papababaan ko sweldo mo. Huwag naman yung master. Gagawin ko agad. Hayes. Ang prestihiyosong P Corporation, may age at gender discrimination pa. Ayaw ko sa kumpanyang ganito. Tumigil ka, basura ka. Huwag kang damumi sa Pay Corporation. Nasa ilalim ka ng kanilang bug. Titiisin ko. MS, Shu, maligayang pagdating sa sana magtulungan tayo. Pero kanina, Laging naghahanap ng talento ang Pay. Mga mapang-api na katulad nila, hindi sila ang kumpanya. Asked. Chen, ano ba to? Dahil ba sa kanya? May nagawa kayong bastos. Tinawanan ng aplikante. Sinira image ng kumpanya. Kayong dalawa. Tinanggal na kayo. Ano? Gusto nyo ba ng security? Lumabas na kayo. pwede bang magtanong sa sweldo? 1M annual salary. Ha? Hindi po ba kayo kontento? Hindi po, hindi. Sobrang satisfied. Salamat po. Young Master, nagawa ko na ang utos nyo. Ate, ayusin mo gamit. Hintayin natin si Mommy. Pumasa ba si Mommy? Syempre naman. Kapag ako na si Pay An-At, walang hindi ko magagawa. Salamat sa aking dalawang suwi na nagdala ng swerte kay Mama. Ngayong nakabangon na ako, nakapasa sa interview. Ang hiring standards ng P Corp, kailan naging parang barya na lang? Mama, bakit di mo pinainom ng gatas si Bunso? Allergic siya sa gatas. Di pwedeng uminom. Si Bunso allergic sa gatas. Si Papa rin allergic sa gatas. Baka anak ni Papa si Bunso. Ayos ta. Anan, nagsasabi ka na naman ng kalokohan. Wala akong ibang babae, maliban sa ina mo. Tama nga, baka nagkataon lang talaga. Mas gaganda pa ang buhay natin. Tagay. Kung di ka pa iinom, masasaktan si Mama.
Paalala lang, nagsama lang tayo dahil sa mga bata. Huwag kang magbalak ng iba pa. N with P. Legal na tayong mag-asawa. Gagampanan ko ang papel bilang na. Pag nakita mo na, ang tunay na ina ni Anan, tayo na lang maghiwalay. Bakit parang pamilyar ang amoy niya? Para siyang, yung lalaking nakasama ko. Ano ang iniisip mo? Wala. Kahit anong paraan ang ginamit mo, nalokohin ang tiwala ni Anan. Pero mas mabuti na huwag kang maglaro ng biro. Tandaan mo ang sinabi mo. Kapag nakita na natin ang tunay na ina ni Anan, maghihiwalay na tayo. Naway matupad din ni Ginoong Pei ang kanyang mga hangarin. Kung nasabi ko na, kaya ko ring gawin. Sana nga. Kuya, anong ginagawa ni na daddy at mom? Usapang matatanda, huwag tayong makialam. Daddy, nandito na ang pagkakataon mo, kaya mo yan. Mas Tsu, hanggang kailan tayo magkakaganito? Daddy ang slow mo, nawala pa ang siguradong pagkakataon. Pei Anan, sino nang nagturo sa'yo na tumingin ng patago? Hindi kami tumitingin ng patago, harapan kaming tumitingin. Kanina pa halos magkatabi sina mommy at dad. Ipapakain ko muna si Lele. Gusto kong sumama sa'yo bukas sa trabaho. Lanan, Bukas ang first day ni mommy sa trabaho, kailangan kong suportahan siya. good morning po, President. Nako, ang gwapo niya. Pati yung bunsong anak. Kahit bata pa lang, pero halata namang magiging katulad niya ang daddy niya, yung presidenteng ginto na bachelor. Kapag tiningnan niya ako, siguradong hihimatayin ako sa tuwa. Hindi ko alam kung sinong babae ang saswertehin na magkakaroon ng dalawang napakagandang lalaki. Kumusta po kayo? Ako po ang bagong sekretary ng presidente. Ako po si Xuzixia. Mommy, Bakit ko narinig si Anan? Yung dalawang yun, parang sina Dispay at Anan. tatay, nagdi-disguise ka bilang spy. Pei Anan, si Zixiaxu ang napiling secretary. Ikaw ba ang may pakana nito? Pasensya na po, Presidente. Ipag-utos mo, kung walang importante, huwag siyang papasukin dito. Opo. Pero secretary mo si Nan, bakit takot ka sa secretary mo? Kapag nalaman niya ang totoo kong pagkatao, baka habang buhay na akong buluhin. Secretary, kung walang urgent na bagay, huwag mong istorbohin ang Presidente. Nasisiraan agad ng loob, mukhang hindi para sa iba, ang magtagal dito. Ang kalat ng ginagawa mo, paano ka magiging magaling na secretary? Hindi, ikaw ang tinutukoy ko. Anong tinatanga-tanga mo? Dali-daliin mong pulutin, mga basag na yan, tama. Kung masaktan ng presidente, o ang batang si Anan, hindi sapat ang buhay mo para bayaran to. Kung totoong concern kayo sa kaligtasan nila, sige kayo na pulutin. Tanga ka, nag-iimik ka pa, sasampalin kita. Huwag ninyong apihin si nanay ko. Ana, bakit ka nandito? Bunso, Ana, bakit ka nila tinatawag na bunso? Oh, mamaya ko na explain kay mama. bunso. Sabi mo nanay mo ang babaeng to. Tingnan mo yung mumurahing suot niya. Paano siya maging asawa ng presidente? Baka nagkakamali ka ng tao. Tama siya bunso. Lalo na sa paghahanap ng napaka-importante nitong bagay na to. Paano kung hindi siya talaga? Baka may mga tao magsamantala pa. Masisira lang lahat. Hindi ko kayo masisisi sa pagkabulag nyo, pero yung pag-api nyo kay mama, kailangan yung humingi ng tawad. Totoo kaya yung sinasabi niya? Bata pa kasi si bunso. Hindi pa marunong tumingin ng tao. Malamang naloko siya. Ni Shuzik siya. Totoo man o hindi. Umalis na tayo rito, ha? Huwag kayong aalis, wala pa kayong apology. Paumanhin na. Ana, pwede mo na bang ipalinaw ang lahat? Kasi,
Yung presidente nila, malayong kamag-anak ko, kaya ako tinatawag na bunso. Kaya pala bunso tawag sa kin. Mga matatanda palagi na lang nagtataka, bakit kami ng mga bata, ang kailangang magsinungaling? Ganun pala yun. Salamat sa'yo, Ana. Ang O nga pala mama. Dapat siguro, mag-ayos ka ng maayos. Narinig ko kasing, magkakaroon ng pay group, ng victory banquet. Gaganda ka talaga mama. Mabibighani lahat ng tao. CJ. Dear Liu ang tagal. Kumusta Dirwang? Kuya, ang ganda dito. Dito ka muna maglaro, Aid. Kukuha ako ng cake para sa'yo. Salamat kuya. Ikaw yung anak ni Xuzixia, sabihin ko sa'yo makipaglaro ka sa akin. Ayaw ko. Sabi ni kuya dito lang ako. Hindi mo ako susundin. Sino ang may gawa nito? Ito ay nagkakahalaga ng 5 milyon. Antikong iskultura. Siya ang may kasalanan. Nakita ko mismo. Batang paslit, alam mo ba? Nakagawa ka ng malaking problema. Nasaan ang pamilya mo? Lil. Hoy, Shuzik siya. Di ko inakala makararating ka rito. Magkwento ka nga, nanggamit ka na naman ng mukha mo para mangakit ng matandang lalaki? Hindi kaya security guard dito? Anak ko, tingnan ko. Nasugatan ka ba? Anak mo raw siya. Sa wari ko, matagal na pala kayong nagtatanan. May anak na nga. Jinhong, walang hiya siyang. Sumunod hanggang dito. Hindi kaya gustong bawiin ang puso mo. Hoy, anong sinasabi ng irog ko? Ang baboy nitong babae. Pagkakita ko palang nasusuka na ako. Ibinabalik ko sa inyo ang salitang yan. Masakit kamay ni mama. Lele, huwag matakot. Dadalhin kita ni mama sa ospital. Sandali. Gawa kayo ng gusto tapos alis lang. Walang ganong kadaling takas sa mundo. Anong gusto mong gawin? 5 milyon ang iskulturang ito. Ginulo ang aming programa. Sinira ang mood ng mga bisita. Nakasagabal sa negosyo. 500,000 na pinsala. Kabuuan 1 milyon. Manager, tingnan nyo itsura nitong hampas lupa. Parang may pambayad ba ng 10 milyon? Di kayang magbayad. Magsilbi kayo bilang kabayaran. Walang aalis ngayong araw. Tigil. Bitawan ng nanay ko. May lakas ng loob ka, mang-api sa nanay ko, at kapatid ko. Sino ka? Hindi mo karapat-dapat malaman ang identidad ko. Isang sirang estatwa lang to. Babayaran ko na. HMPH. Nabigo ang debit. Hoy ikaw, gamit ang sira na game card. Nagpapanggap kang mayaman. Imposible to. Ito yung walang limitasyon. Black card na bigay ni Daddy. Ang presidente at bunso ay magwi-withdraw ng 10 milyon. Nanggulo na naman tong batang to. Hindi ko alam kung ano namang problema ngayon. Buti na lang pinatigil nyo ang card ng bunso ng maaga. Walang pera, nagyayabang pa. Hoy kang bata ka. Gustong gusto mo bang Bitawan mo. Manager who? Mga basurang tao lang. Pinapatulan nyo pa. Opo, tama po kayo. Mga tauhan. Kayong mga to, i-restrain nyo sila ngayon din. Tumigil kayo. Sino nang may bayag gumalaw sa kanila? To Presidente. Presidente, siya'y kabit lang ni Shuzik siya. Ikaw ba yung bilyonaryong si Pei? Mukhang nagkakamali ka. Marami nang nagsasabing, kamukha ko si President Pei. Pero super lang ako ni President P. Super, lanan. Papa, ang lakas ng loob mong magsinungaling. Super at si President P. Magkamukha. Sabi ni An-An, malayong kamag-anak kayo ni President P. Yang posisyong trooper. Hiniling mo sa kanya to. Isang hamak na tsuper. Kumuha ng mga ekstrang aktor, tapos makikisali sa selebrasyon ni President Pei. Tignan mo nga yan, mukha mong naghihirap, nakakahiya ka sa mga VIP dito. Di ba lalabas si President Pei ngayon? Isang beses lang makita si President Pei. Ang saklap naman, nadistorbo pa ng mga taong di karapat-dapat na wala ang ambience. Ano na problema sa trooper? Matino kaming kumikita, hindi kami nandadaya. Di tulad ng iba, umaasa sa kababaihan. Put angina. Ingat. Ayoko sa mga lalaking nananakit ng babae. Jinhong. Gwapong-gwapo si Zuzik siya. 6 na taon kang nanliligaw kay Jinhong. Hindi pa sapat. Ngayon may dala ka pang lalaking palaboy para magmagaling. Anong ginagawa mo? Sasampalin kita.
Paalala lang sa iyo, kapag nagsinungaling ka pa, itong peking mukha, wawasakin ko ngayon din. Nababaliw ka na ba, Suzik siya? Si Chu yun ang ikalawa sa pamilyang Chu ng Jingzhou. Kung gagalitin mo ang mga Chu, at yang walang kwentang lalaki, kaya niyong panindigan? Isang pamilyang silang, hindi namin katatakutan. Mga hamak na, hindi nyo alam ang tunay na panganib. Magdudusa kayo sa kakulangan nyong alam. Manager, ba't hindi ka kumilos? Paalisin mo na agad, mga gulo na ito. Kahit driver lang siya, siya ang driver ni Boss P. Manager, pag-isipan mong mabuti, ang nasa likod mo, ang pamilyang Chu. Samantalang siya, ay basurang, tsuper lang. Sino ang nagpapanggap sa ngalan ng pamilyang Chu? Siya ang tunay na Chumayaw ng pamilya. Siya rin daw ang nobya ng CEO ng Paycorp. Ate, Dumating ka rin po. Ang driver ni Boss P. nag-away sa ikalawang dalaga. Mga hamak lang na, langgam nata. Perahin nyo na lang. Mga gor. Ngayon ay ang pagdiriwang ng Pay Corporation para sa matagumpay na proyekto. Hindi ko papayagan sirain ito ng sinuman. Ang pagtitipon ng mga pay. Ano ba ang kinalaman mo rito? Hindi lang ako ang kan ng mga Chu, kundi magiging kasal din sa direktor ng Pay Corporation. Sabihin mo, ang okes yung ito. Ano-ano ba sa akin? Magkakasal na talaga ang mga Chu at Pay. Magkakasamang dalawang malakas. Isang malaking balita sa buong Jingzhou. Papa, totoo bang pakakasalan mo itong tiyang may makapal na makeup? May asawa ka na, at nanay ako ah. Ang mga... Kailan pa nagkaroon ng kasintahan tulad mo? Ako ang gusto ni Lolo. Sa buong Jingzhou. Walang karapat-dapat kay Direktor P, kundi ako lang. Anong nakakatawa sa'yo? Tumatawa ako sa bulag. Sa taong, paparehasin nila. Kunwari pa niyang nobya siya, kahit bata ako, nahihiya ako para sa kanya. Di ba, ate? Oo nga. Sabi ni Mama, lalaki ang ilong kapag nagsinungaling. Di na maganda si tiyang yan. Ako ang prinsesa ng mga gagamit pa ba ako ng kasal ko para magbiruan lang? Wala kang ibubuga kundi mukha. Ikaw pa ba? Kahit 10 buhay pa ang ibigay sa'yo, hindi mo aabutin si Direktor P. Sige na. Di ko na kayo pagtatripan. Wala si Direktor kaya bilang nobya niya, ako na ang bahala sa gusot na ito. Ikaw ang sumampal. Kay Churuyen di ba? Ikaw. Kahit walang silbi si Churuyen, miyembro pa rin ng Chu family. Paano nyo nagawang apihin ng 2 basurero? Pag may pagkakataon, tanungin ko si Lolo Pay, kailan niya inaprubahan ang pagiging apo niya mo? Isang basurero kang, karapat dapat bang makita siya? Hindi ikaw ang magdedesisyon nito. Ang posisyon mong asawa ng si, hindi pa matatat. Huwag mong gamitin ang titulo mong para magmalaki dito. Ako si Chumoyaw. Sikat sa Jing. Maliban sa akin, walang ibang magugustuhan si CEO Pay. Kasinungalingan. Ang tatay ko. Hindi ka naman niya gusto. Ano ibig mong sabihin? Kahit driver lang. Ang tatay ko. Matalik silang magkaibigan ni CEO Pay. Ayaw ka ng tatay ko. Hindi ka rin gusto ni CEO Pay. Mga walang kwentang tao, nakikipagkamag-anak pa kay CEO Pay. Manager, ayaw ko nang makipagtalo sa kanila, dalhin niyo sila. Kayo ngang mga, dalahin niyo sila palabas. Pag di nabayaran, asikasuhin niyo ng maigi. Teka, muna. Ako ang may kasalanan. Ako ang sasagot nito. Huwag niyo silang galawin. Ang lakas ng loob mo. Sa tingin mo ba, papayag silang tayo'y palayain? Tatay, sinuspindi mo black card ko, kundi 10 milyon. 50 milyon pa nga. 50 milyon? Nagsisinungaling ka na naman. Laruan lang yung card para paglaruan mo. Walang laman yon. Tatay naman, nasa peligro na tayo. Bawal magsabi ng totoo. Mga bastos. Tumigil kayong lahat. Tumigil ka. Assistant Chen. Assistant Chen, ano pong ginagawa ninyo rito? May tao pong nakakagambala sa selebrasyon ng P Corporation. Tinatawag ko na ang seguridad para paalisin sila. Kung gusto mong mamatay, subukan mo. Ang pogi ni assistant. An. Kilala mo ba siya? Siya. Malayong tiyuhin ko siya. Bagamat hindi kayo mayaman, malawak naman ang koneksyon. Ang totoo, si Wu Jinhong na anak ang nagpakana nito. Sa murang edad, masama na ugali. Hindi lang tinulak ang babae, nagdadahilan pa. Kung walang sisi, nakalabas pa sana sila. Nanay! Tatay, tulungan niyo ako. Ate, Hao Shuan, hindi niya sinasadya yun, dahil kay Papa. Sagipin mo kami. Miss Chuo, alam na po, ng presidente ang nangyari. Sigurado po ba kayong makikialam? Assistant Shen, hindi pa dumating ang presidente.
Maraming trabaho ang presidente, hindi siya makakarating. Kung hindi darating si President Pay, wala na rin akong dahilan para manatili. Bukod pa riyan, hindi ko kayang makisama sa mga taong ito. Ate, hinahadlangan mo ako. Alam na po ng presidente, ang lahat ng nangyari, kung misunderstanding lang, dapat po sanang makatikim, ng sampal pabalik si Miss Chu. Ako na Chu Eris. Ikaw na isang assistant lang, nang aalipusta sa akin. Ayon sa presidente, kung ayaw ni Miss Chu, mawawala ang posisyon ng Chu family sa Jingzhou. Laging totoo, sa salita si President Pay, ang Chu family ay nasa peligro na. Gulo na naman ito kung mawala ang Chu family. Yung marriage alliance na sinasabi niya, mabibigo na. Chu Raoyan, ikaw ang may gawa nitong gulo. Ate, ako. Sapat na ba? Hindi pa. Ayon kay President Pay, si Miss Chu mismo ang mananagot. Ikaw. Ate, Kayo naman, Assistant Shen, isang malaking misunderstanding lang ito. Handa kaming humingi ng tawad. Tito Assistant, yung 10 milyon pesos. 10 milyon pesos. Babayaran ko, basta matapos na ito, magbabayad ako. Hoy, ate, tuturuan kita. Ito ang tawag na, pagkilos mo'y, pumapalya sa'yo. Assistant Chen, bakit mo ako tinutulungan? Bilang sekretary ng presidente, dapat panatilihin ang imahe niya. Ngayong sinabi ko ito, naiintindihan mo na, kailan ko makikita ang presidente. Mommy oh mommy, ang presidente ang daddy ko. Daddy, namamaga ang mukha ni mommy. Ikaw na ang maglagay ng gamot sa kanya. Ako naman kay baby. Wag na, kaya ko na to. Daddy, ang ganda-ganda ni mommy. Sayang naman kung magkapeklat. Daddy, ayaw ni mommy sa sakit, tulungan mo na siya. Baby, huwag natin istorbohin. Pagmamahalan ni na daddy at mommy. Oo, daddy at mom. Dahan-dahan lang ha. Ako ay, dahil sa mga bata, kaya kita tinutulungan. Chopard na 24 milyon. Ang presyo nito. Ikaw na super lang, nakakasuot ng ganito kamahal na relo. Anong chopard? Ito, galing sa bangketang pamilihan. Ilang daan lang ang presyo. Class A replica. Ang galing ng mga peke ngayon, parang tunay na. Tapos na ang paglalagay, iwasan munang nababasa. Ang tapang ni mommy. MMHMM. Itong sinturon. Hermes ba ito? Ito. Isa na namang fake ito. Ito. Totoo ito. Ah. Naku Ginoong Pay. Siri sa syudad, nakasabit sa bewa, driver ka lang. Paano ka nagkakaroon ng pera? Noon, sinabi na ni Ana sa'yo, malayong kamag-anak ako ni Boss Pay. Ang totoo nitong sinturo, regalo sa akin ni Boss Pay. Parang walang halaga, nagre-regalo ng mamahalin. Mabuting tao talaga si Boss Pay. Boss P, hinahanap mo. Itong sinturon. Ibigay na sa'yo. Kaya pala dati pa, ayaw sa babae ang itsura niya. Baka sila ni Boss Pay. Suzik siya, anong iniisip mo? Wala lang haha. Mahal na sinturon, huwag mong sirain. Pag wala ng pera, pwede ipa second hand, malaki pa ang halaga. Kuya ano ba? Maliit ka pa. May mga bagay na hindi dapat tingnan. Para sa kabutihan mo. Sige na. Suzik siya. Hindi dapat magkalapit ang lalaki at baba. Bitawan mo ako. Asawa na kita, anong masama? Ikaw ang... Ginoong Pay, nakadagan ka sa akin.
Sina Ana at Lele, gutom na yata. Luluto ako. Nandyan ang kusina. Ano sa tingin mo? Yang mga matatanda, kailan kaya titigil sa pagdadahilan sa amin? Shuzik siya. Si Boss Pei ay nasa Guanting Hotel para sa kontrata. May nakaligtaang importanteng dokumento. Kailangan mong ihatid dito agad. Kumpidensyal na dokumento ng kumpanya ito. Hindi dapat makita ng maliit na sekretarya. Bilisin mo. CJ, Shuzik siya. Isang buwan ka na rito, pero hindi ka pa nakikita ng presidente. Kitang-kitang ayaw niya sa'yo. Dagdag pa ang inihanda ko, blankong dokumentong ito. Ngayon sigurado, mapapaalis ka sa kumpanya. Boss P, ikaw mismo ang pumarito para sa negosasyon. Nagulat kaming mga matanda sa inyong pagdating. Tara, ito'y para sa inyo. Boss P, ayos ka lang ba? Ginoong Pei, anong ginagawa mo rito? Ginoong Pei, hindi kaya kanina, naabuso ka nila? Ginagawa ko to para sa pamilya natin. Noong una, ako lang at si Anan sa bahay. Ang sweldo kong driver ay sakto lang. Ngayon, may dagdag na kayong dalawa ni Lele. Kailangan kumita ng extra. Pero hindi ka dapat magbenta ng konsensya. At saka, kung malaman ito ni Anan, masama sa paglaki niya, sa pisikal at mental na aspeto. Mali ang iniisip mo, si Boss P ay hindi dumating. Pumunta lang ako para sa simpleng business meeting. Sabi pa ni Boss P, 1,000,000 pesos bawat baso. Totoo ba? 1,000 pesos per shot talaga? Pero, kanina pa kita pinapansin. Sobrang galang nila sa'yo. Parang hindi trato sa driver. Yun ay, binibigyang pugay lang niya si Boss Pei. Saka kanina pa, matamoy nagdudulot ng maling akala. Boss Zeo, tumulong lang siya sa akin. Magpunas ng basang damit. Sila, hindi naman dahil sa gwapo ka. O pugit matangkad kaya. Turing kang mayamang binata. Suzik siya. O sige, na, alam ko, marami kang naibigay sa pamilyang ito. Salamat sa pagmamalasakit. Tungkol lang naman sa Ako na ang iinom. Siguradong lalasingin ko sila hanggang mabutas ang bulsa. Maupo po kayo. Tatlong baso na si Boss Zeo. Iya'y 30. Iya'y 30 na naman. Ay, tama po. Tama na. Lalasing ka niyan. Malakas ako uminom, hindi ako lalasing. Ikaw ba yung Shota ni Wu Jinhong? Nitong siraulong to, ibinigay ka sa akin. Na pala, dito mismo sa hotel na to. Ano nang sinabi mo? 6 na taon na nakalipas, Guanting Hotel. Ang malas ng tadhana. Hoy, chicks. Mukhang. Magkaugnay talaga tayo. Kahit 6 na taon na. Ngayon biglang, nagkita ulit tayo. Halika na. Tara, shot tayo. Hoy, bitawan mo ako. Nagpapasaya lang ako. Umalis ka na't di ka pabasagat. Maghanap ng kasiyahan. Ligaya mo to. Tama na, tama na. Mamamatay tao ka na. Buwisit. Bilisan mo. Ang kapal ng mukha mo. Hinampas mo ako. Liu, huwag kang magpakaloko. Gusto mong mapahamak, huwag kaming idamay. Alam mo ba sino siya? Si Boss P ng Jingzhou. Pag nagalit yan, kikilos lang siya, lahat tayo mawawala. 6 na taon na ang nakalipas. Nandoon ka rin sa Guanting Hotel. Ano bang ibig mong sabihin? Hindi na bale. Paano siya naging ang babaeng yun noon? Sa kanyang katayuan, imposibleng kilala niya si Pei Nanjin. Ginoong P. Nagpapasalamat ako kanina, pero naging masyado kayatang pabigla. Gusto mo bang laging inaapi ng lalaki? Hindi naman. Nakita ko si Manager Liu na parang baboy. Gusto ko siyang saktan. Pero, malaking kliyente siya ng Pei Corporation. Kaming maliliit na tao. Paano makikipag-alitan? Naku, wala na. Nakagawa ako ng malaking problema. Hindi tayo palalampasin ni President Pei. Umalis ka na. Isiping wala kang kinalaman. Sa pangyayaring ito, ako ang mananagot. Umalis ka na. Sige na.
Di ko inakalang ganito. Ang lakas ng loob niya. Assistant Chen, sabihin mo kay Xuzixia, nakanselado na ang kontrata, walang pananagutan sa pagkalugi. Opo. At, si Manager Liu, palayasin habang buhay sa Jingzhou. Hoy, Assistant Chen. Totoo bang kanselado na? At walang parusa? Oo, Secretary Shu. CJ. Ginoong P, di namin alam kung anong swerte ang dumating na kahit nasira ang malaki proyekto ng P Corporation, nakaligtas pa rin ka. Bakit? Kanina pa hero ka pa, nagmamartir na bayani. Nagkunwari lang ako. Akala ko mawawalan na ako ng trabaho. Mas mabuting lumayo sa babaeng ito, baka malaman ang lihim na identidad ko. Assistant Chen, simula bukas, Supervisor. Shuzik siya. Kamakailan lang inilipat ka ng kumpanya, sa ilalim ng pay group, sa isang kumpanyang nagngangalang Yuanxiang. Bakit? Narinig kong noong araw na iyon, dahil sa iyo, nasira ang pakikipag-ugnayan sa Zhou Corporation at Liu Corporation. Liu Corporation, nagbangkarota sa isang gabi. Si Ginoong Liu ay hindi rin malamang dahilan, na pinalayas sa Jingzhou. Isang maliit na sekretarya ka lang, nakagawa ng malaking gulo, hindi ka pinaalis ng pay group, nilaipat ka lang ng posisyon, dapat kang magpasalamat, at sumunod sa mga utos ng kumpanya. Hindi ko inakala. Mabilis magbago si Boss P. Supervisor, tanong ko lang, yung driver ni Boss P, hindi ba naapektuhan? Ano bang kalokohan to? Ang bagay na ito ay walang kinalaman sa driver ni Boss Pay. Mabuti naman. Buti hindi naapektuhan. Hindi ko inakalang sa ganitong pagkakataon. Iniisip pa rin ni Mrs. ang para sa'yo. Gusto mo bang kausapin ko ang Yuanhang Company? kausapin mo agad. Boss Pay, nahuhumaling ka na ba kay Mrs.? Ano ka ba? Ako ay nag-aalala lang sa bata. Ang performance niyo nitong buwan ay lubos akong hindi nasisiyahan sa susunod na buwan. Ano, pupunta si Mrs. sa ating kumpanya. Huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong maaalagaan si Mrs. Hindi ko siya pahihirapan kahit konti. Narinig kong dati si Presidente ay isang bilyonaryong walang asawa. Hindi ko alam kung anong babae ang makakakuha sa kanya. Tama na, huwag kayong bubulong-bulong. Ipapaliwanag ko ito, ngayong araw si Mrs. ay darating sa ating kumpanya. Ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin tayo ay nakikita na ni Mrs. ang ating potensyal. Kung magsusumikap tayo, ang tagumpay ay malapit na. Manager, siya ba yun? Hindi naman siguro. Napakalaking paghahanda. Paano posibleng? Si Mrs. ay hindi magdadamit ng ganoon. Kumusta? Magandang araw, Madam President. Ay, layuan mo ako. Lumayo ka nga. Madam President, ang karangalan po namin na dumalaw kayo sa maliit na kumpanyang ito. Talagang napakalaking karangalan namin. Nagbigay ng ningning sa aming tanggapan. Madam President, mukhang alam na nila ang magaganap na kasal ko kay CEO. Nagmamadali silang sumipsip sa akin. Siya, yun. Dati nakatakdang ikasal sa ngayon ay asawa na ng si. Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Chu Moyaw, tagapagmana ng Chu family, at asawa ni CEO. Ang Chu family. Pangalawang pinakamakapangyarihang pamilya sa Jingzhou. Ang Chu family. Alam ko na itong kumpanyang ito, sa ilalim ng pay group, ang may pinakamababang performance. Bilang asawa ng CEO, pumunta ako rito para tumulong. Dapat doblehin ang inyong pagsisika para umangat ang benta, para masabi ko kay CEO Pay na nagtagumpay tayo. Opo. Huwag po kayong mag-alala. Ang aming kumpanyang Yuanhang sa patnubay ninyo ay tiyak na lalong uunlad at lalo pang gaganda, hindi ba? Lalong uunlad, lalong gaganda. Madam, tuloy po kayo. Kumusta? Baguhan po ako dito. Ako si Xuzixia. Wala akong pakialam kung Zixia o Zixia ka man. Huwag mong harangan si Madam. Kuya, sabi mo si Mama, nagtatrabaho dito. Sabi sa akin ni Assistant. Ikaw yung nakabasag ng estatwa at walang pambayad.
Parang may nananakit kay mama. Tara, ate, HMM. Sino kayo? Hinayaan ninyong apihin ng nanay ko? Anak ng kabute, humarang pa sa landas ni Madam. Bibigyan kita ng leksyon. Sabi mo, siya ang asawa ng presidente. Sino bang presidente? Siyempre, ang pinakamakapangyarihang pamilya sa Jingzhou, President P. Impostor lang siya. Ang tunay na misis ng presidente, si nanay ko yon. Huwag kang magsalita ng walang basehan. Siya, isang taong, mura lang ang suot. Paano maging misis ng presidente? Tama, ang dapat maging misis ng presidente, dapat isang mayamang dalaga, tulad ni MS, Joe, mga mamahaling damit, klase ang dati. Bata, hindi ka ba tinuruan ng magulang mo, maging matapat? Naalala ko, noong isang araw, ginawa mo pa, black card ang larwang card. Nahuli ka naman, nakahiya talaga. Black card yon sa buong Jingzhou. Iisa lang ang black card. Naniniwala ako kay kuya, kung black card daw, black card talaga. Bakit hindi nagamit ang card? Mga bata pa lang. Ano ba alam nila sa mga black card? May nagturo sa kanila. Hindi ko inakala. May mga tao, ginagamit pa ang mga bata. Ang ganitong tao, hindi karapat dapat maging nanay. Hindi totoo iyon. Mali ka dito. Huwag mo nang ulitin. Sinisinungalingan ko lang. Ang mga kasinungalingan nila, wala akong kasalanan. HMM. Mali ang magmalaki. Sige na. Ginagawa ko lang ito dahil kay nanay. Humihingi ako ng paumanhin. Hindi ako takot sa inyo. Huwag ka nang magsalita ng ganyan. Kahit mahirap, masaya na ako sa inyong dalawa. Nanay, gusto naming magstay dito ni ate. Hintayin ka naming matapos sa trabaho. Opo. Pero kakapasok ko pa lang dito. Nay, nag-aalala si kuya na bata pa kami, baka delikado sa daan. Yung ano, Zal o Zixia ba ang pangalan mo? Ikaw ang tinutukoy ko. Late ka agad sa unang araw mo. Samahan mo na ako. Opo, pasok na ako. Sige, dito lang kayo. Mabait kayong pagkatapos ng trabaho ni na, sabay na tayong uwi. Sige po. Promise maging masunod kami. CJ, Paalam nanay, magtrabaho kang mabuti ha. bye. Palem. Kuya, sino kausap mo sa phone? Si tatay. Oo. Payanan, anong kabaliwan na naman to? Tay, nasa bagong kampanya ni nanay, kung saan siya nagtatrabaho. Bibigyan kita ng 1 oras para sunduin kami. Payanan, huwag kang magpakulo ng ulo. Pupunta si tulong special na tito mo. PY Joe, yung sarili mong asawa, sigurado ka bang ibang lalaki ang susando? Kung tiwala ka naman, edi ipaubaya mo kay tito. Kuya, sa tingin mo, pupunta kaya si tatay? Alam ng anak ang ugali ng ama. Di pa ko nakakita ng gansyang kotse. Ang ganda ng disenyo. Siguro milyon-milyon ang presyo nito. Parang ito yung eksklusibong sasakyan ni President Pay. Bihira talaga to. Isang unit lang sa buong bansa. President Pay. Malamang sinusundo ang misis niyang CEO. Akala ko ba, di niya alam na nagtrabaho ako rito. Sinusundo pa ako. Mukhang sincere naman siya. Payanan, ang dami mong kalokohan. Nadadamay pa si Bunso. Ikaw pala to, kaya pala itong batang to, sinungaling, sa iyong lahi pala galing. Hay nako, kung hindi lang dahil, sa pagiging sunod sa nyerin mo, di na kita papansinin. Anong ibig mong sabihin? Sinusundo ko ang pamilya ko. Di ka karapat dapat sumakay. NP, violation ang paggamit ng company car. Totoo naman, sa tingin ko, ninakaw mo tong kotse no? Di magnanakaw si daddy, kasi talagang kay daddy to. Kasi itong sasakyan, ay talagang sa tatay ko. Madali lang magmayabang. May ebidensya ka ba? Kilalang kilala kayo, sa panlulokot panlilin lang. Puro ka na lang Saturday. Ang pagnanakaw, kakasuhan ka niyan. Tingnan mo nga. Ang pangalan at litrato ba rito? Ay ng tatay ko? Imposible. Isang dukhang tsuper ka lang. Paano mo mabibili ang mamahaling sasakyang ito? Nandito na ang katotohanan. Ate, Tanga ka kung di ka pa maniniwala. ang galing nyo sa drama. Sige, panoorin ko kayo. Hanggang kailan magpapanggap? NP, ano bang nangyayari?
Sa totoo lang, peke ang lisensyang ito. Pek, nagawa mo talaga to. Biro lang naman, di naman alam ni boss, di ko inakalang, tutulong pala ito. NP. Seryoso ako, makipag-usap sa'yo. Si An sa'yo, nagpapanggap na mayaman, na impluensya, sanay na sa pagkukunwari. Masama ito para sa mahirap ay mahirap. Hindi naman, nakakahiya ang pagiging mahirap. Dapat tanggapin natin ang katotohanan. Kung mayaman talaga kami, Huwag kang mangarap, alam kong lahat gustong yumaman. Pero hindi tayo kasali dyan. Pero, masarap minsang magpanggap na mayaman. An, Lele. Sakay na tayo. Ay. Bakit mo patuloy na tinitingnan ang lisensya sa pagmamaneho ni tatay? HMM. AP. Swerteng hindi tayo nahuli. Ang peking lisensya ay hindi nahayag. Pero ngayong Chu ay asawa na ng presidente. Kapag kinonfronta niya si Gipay, ang isyong ito ay malalantad. anong plano mo? Hulihin sa akto. Sirain natin ito para wala silang makuhang peke nating ebidensya. Sirain na. Sirain na. Nanay, hindi ka ba dapat mag-isip ng mabuti? Kuya, anong ibig sabihin nito? Pag-isipang mabuti bago kumilos. Nakapagdesisyon na ako, kahit masarap ang pakiramdam sa mamahaling sasakyan. Pero, isang beses lang sapat na, hindi akin, ang hindi talaga para sa akin. Nalutas na. An, Lilo, panoorin nyo ito. Ito ang tinatawag na radical solution. Lunasang ugat ang problema. Mali ka, nanay. Ito dapat ang tawag sa pagpapahirap sa sarili, parusa sa pagsisinungaling. Kuya, anong ibig sabihin yan? Hindi ko maintindihan. Turuan kitang maging tapat. Tama. Maging matapat ka. Paglaki nyo, dapat maging tapat. Naiintindihan? Tatawag lang ako. Su, ayusin mo agad ang lisensya ko. Ginutay-gutay ni Suzik siya. Pero ngayong si Chu ay first lady na. Imbestigahan mo, kailan naging asawa ng presidente si Chumoyaw. Hindi ko papayagan ang mga manloloko na gumagamit ng pangalan ko. AP. Bumili na tayo ng sasakyan. Nanay, bakit bigla kang naisip bumili ng kotse? Hindi naman ako, para sa inyong dalawang mga anak. Salamat, nanay. Walang anuman, anak. Pero, nanay, may pera ka ba? An, pinag-aalinlangan mo ba ang katapatan ko? Sa card na ito, nasa 87,625 ang ipon. 87,625. Ang galing mo, nanay. Huminahon tayo. Sigurado ka? 87,625 pambili ng kotse. Huwag kang mag-alala. Tingnan ninyo ang senyas. Dapat tayong magpanggap na. Parang mayayaman. Tara na. Hoy, huwag hawakan. 1M ang halaga ng kotse na ito. Madudumihan. Nadumihan dahil sa hawak. Kayang bayaran na ito. Paano mo nalaman? Wala kami ang pambili. Kayo ang mga ito. Halos probinsya lang. Hindi nyo talaga alam ang kotseng ito. Huwag nang bumili kung ganito. Bak masira ang sahig ko. Bakit ganito ka? Walang galang. Harap pa ng bat. Nang hihila pababa sa ibig. Nakakaaong ugali. Ang ibig mo sabihin, kaya ang bilhin na ito. Hindi mabibil. Naman? An. Tingnan ten ang ibang kotse. Aaya ako. Ayos lang itong kotse na 1,000,000. Yaya at guardia naman. Mas magaganda pa ang sasakyan. An. Di sinabi ni mom. Maging totoo, kagabay. Nood ka ng AV romantikong palabas? Magpabow lang. Madali yan. 5 metrong haba, 3 metrong wheelbase, may 3.0T engine, malaka ang hatak, parang GT na may 4 na pinto. Tama ba? Wala ako ang maling sinabi. Ang galing ni kuya. Alam mo pala talaga. An, bata ka pala. Saan mo nakuha Jadi, sabi mo, bakit marami ako ang alam? Nakalimutan mong, palagi kang nagbabsa ng car magazine. Malamang doon mo nakita. Pero, kakapasok pa lang ni An sa daycare. Ni hindi pa marunong bumsa. Ako ang nagbabsa para sa kanya. Nintindihan ko na.
Sa totoo lang, ang mga ito ay itinuro ni President P. Oo. Praning lang pala tayo. Kailan pa naging ganito katalino si nanay? Ha? Di ko inakalang, approachable pala si President P. Kaya lang kung kailan natin makikita ang tunay na mukha niya, Nanay, gusto mo ba si President Pay? si President. Ang kakatawa talaga. Tanghaling tapat, may nangangarap, nang gising pa. Si President Pay ay hari ng Jingzhou na pinakamakapangyarihan. Ikaw pa. Isang tao na puro labat luto lang alam. Ang lakas ng loob, hindi mahina ang nanay ko. Ikaw na naman, masamang babae. Lagi mo siyang inaapi kung hindi dahil sa pagpapaubaya ko. 5 taon ka na dito, mga salapi kong nasayang. Lumapit ka rito. 5 taon kitang pinalaki ng walang utang na loob. Sino ang dapat maningil ng pagkakautang? Wu Jinhong, bitawan mo si Lele, wala ang bata dito. Umalis ka dyan. Pakawalan mo kapatid ko. Isang beses lang kita bibigyan. Pakawalan mo sila. Pakawalan mo siya. Hoy, Hinagat mo ako? Paulit-ulit mong ginagawa. Asawa at anak ko ang ginagalaw mo. Gusto mo bang Asawa at anak mo. Isang putang laos na, anak sa labas na, hindi alam kung sinong ama. Wala ka talagang pinipili. ikaw, Hoy, sinaktan mo ako? Jinhong. Ikaw. Mga walang kwentang tao, alam nyo ba kung sino ang inaapi nyo? Ako ay magiging kamag-anak ni Mr. Pay. Isang salita ko lang, kayong dalawa, mawawala sa mundo. Manager, may malaking kliyente sa tindahan. Anong kliyente? Kamag-anak ni Mr. Pay. Si MP. Pag yumapak siya, buong Jingzhou, mainig sa takot, alamat talaga siya. Tara na, sige bilis. Hi, kumusta? Ako ang manager nitong 4 na shop dito. Tatanong ko lang po, kamu ba'y kamag-anak ni boss? Si Boss Pay ay biyenan ko. Ah, so ikaw pa lang, kapatid ng may bahay ng presidente, isang malaking karangalan. Para sa aming maliit na tindahan, HMM. Anong klaseng sasakyan ang titingnan nyo? Ako mismo ang aasikaso sa inyo. Sige po. Pero nasira ang kagustuhan kong bumili ng kotse kanina lang. Tapusin na lang natin to ng mabilisan. Alisin na yung mga istorbong tao, kaagad. Kung maabala pa, ikalawang binibini sa pagbili ng kotse. Paalisin ka kaagad. Opo, gagawin ko na po ngayon. Hoy kayong mga tao, sumama na kayo sa akin. Yung mga kotse na kayang bilhin, wala dito. Kayong dalawa, Susik siya. Ngayon ko lang ipapakita sa'yo kung ano ang ibig sabihin ng pagiging mataas na tao para malaman mong maging isang mahinahong at desenteheng mahirap. Manager, anumang kotse ang bilhin niya, tataasan ko ang presyo. Wu Jinhong, hindi ka na nakakatuwa. Bukas ang negosyo ng manager, hindi ako tumatawad. Nagdadagdag pa ako sa presyo. Dapat masaya ang manager sa malaking customer na tulad kong mayaman, di ba? Siyempre naman. Haha. Hayop na mayabang. Daddy, hindi mo naman pababayaan si mommy na inaapi nila, di ba? Sigurado ka bang kaya mong bilhin yan? Kalokohan, anong klaseng pamumuhay meron kayo? Hindi ko kayang bilhin yan. Sige, huwag kang magsisi. Magkano ang kotse na ito? Hi, ito yung probinsya nung to. Marunong pala pumili. Ito ang pinakamahal na kotse sa aming tindahan. Nagkakahalaga ito ng mahigit 12 milyon. Kukunin ko ito. Ano, gusto mo tong kots? NP. Ito ay mahigit 12 milyon, hindi 1,200 piso. Nabubuang ka na ba? Nagsasalita ka ng kalokohan. Hindi ako nabubuan. Manager, huwag basta maniniwala sa kung sino-sino. Ngayong panahon, libre lang. Magsinungaling. Exact. Tingnan mo yung mga damit niya, mga damit na nakakatawa at mumurahin. Paano niya kayang bilhin yang mamahaling kotse? Ikaw, huwag kang magpapalinlang sa kanya. 10 milyon lang na kotse. Hindi ko yan sinasakyan. Binili lang yan ni Daddy para magpa-impress sa inyo. Sige. Hindi ba gusto ninyong bilhin to? Manager, suggest ko na, pauriin mo muna ang assets nila para hindi kayo maloko. CJ. At tama ka. Kayo naman, pwedeng umutang.
Pero yung pera sa card na to, hindi sapat para sa down payment. Huwag nating payagang makuha ang card. Kung hindi, magkakaeskandalo na naman. Tulad ni An-An. Aray, hala. Pasensya na. Naipit ang paa ko. Shuzik siya. Takot ka ba? Sa card na ito, malamang walang kahit piso ang laman nito. Isang hamak na tsuper. May 10 milyon sa card. Panaginip lang yan. Ginoong Pay, huwag na tayong magmayabang. Sasagot ako na wala kahit 100 ni sa card mo. Tangang babae, ang pera sa card na ito, hindi mo maiisip ang laman. Sa totoo lang, pero may naisip akong, Paraan para mapatumba sila. ha? Manager, Lanan. Excuse us muna. Hoy, manager, may pagkakataon para kumita ng malaki. Gusto mo ba? Ikaw lang. Makinig ka. Hindi ba nila sinabi, anumang kotse ang bilhin natin, dagdagan nila ang presyo. Isipin mo, pag-isipang mabuti, kung aalis tayo, magtataas pa kaya sila? Lanan. Pero kung gawin natin ito, baka magalit si Boss Pay. Hindi naman. Ang konti ng perang ito, para kay Boss P, wala. Pero kailangan ko. Perang. Mahal. Kotse na isa 0 milyon, hindi natin kaya. Bumili na lang tayo ng kotse na 100 tandang bawas 200. Sundin natin ang misis. Nagkamali ako kanina. Bilhin natin ito. E 120,000. P150,000. Kukunin ko. Mahal. Kahit anong pahirapan, makakauwi tayo ng kotse. Ito na. 200,000. P250,000. Akin na. 15 milyon lahat. Woo Jinhong, ho, kasalanan mo't nagpasikat ka. Bakit ka bumili ng maraming kotse? Anong ginagawa mo? Anong gagawin natin ngayon? And Mas Chu, gusto niyo na bang magbayad ngayon? Kanina may nagmamalaki. Nagsasabing kaya nila, anumang kotse ang bilhin namin. Tataasan pa nila ang presyo. Bakit ngayon nagsisisi na? Woo Jinhong, kung hindi mo kayang bilhin. Woo Jinhong, ho, mahigit 10 milyon ito. Ako. Kasalanan ni Shuzik siya. Ang putang iyon. Sila lahat. Manager, ayon sa ating usapan, sa komisyon, kabuuan ay 240,000. Ito na ang kukunin namin. Haha. CJ, aayusin ko na ang papeles. Salamat sa bagong kotse ninyo. Ang galing ni Mommy. Walang makakapigil sa atin. Shuzik siya. Ginawa mo akong tanga. Mga tangang mayayaman ka. Kayong, Hoy, tingnan mo to. Siya nga yun, no? Ang gwapo niya. Oo nga. Hindi ako gumastos ng kahit piece. Nakatanggap ng kotse ng libre. Salamat sa 2 yun. Mommy, gusto mo bang bumili ng alahas? Basta ang magustuhan mo. Bibilhin ko para sa'yo, An-An. CJ, Nanay, bakit ba? Hindi ka naniniwala kay Anan? syempre naniniwala ako. Pagkalipas ng 20 taon, pag yumaman ka na, bibilhan mo ako. MMHMM. Si Leylay rin bibili para kay Mommy. Mabait ka. Ikaw rin, mabait. Anong tinitignan mo? Ang pogi niya. Ikaw si Pay ng Pay Group. Ay. Hindi ko inakala, isang ordinaryong, salesperson ng alahas, ay kilala ako. Tama ka, ako nga ang super ni Boss. Noong dati, kasama ko si Boss Pay sa pagbili ng alahas. Super lang. Pero kamukha mo. Yung nasa magazine. Pinakamayamang si Boss. Mukhang magkamukha kayo. Tingnan nga. Paano mangyayari yon? Paano ako magiging katulad ni Boss? Ginoong Pay. Ha? May tinatago bagay sa akin. Natigilan. Kuya. Anong ginagawa ni Daddy? Sinisira ang ebidensya. Hahaha. Sino ba ito? Isang taong hindi importante. And Natsu, hindi naman siguro para sa sarili mo. Maiintindihan mo mamaya.
Huwag kang mag-alala, may pera ako. Pakisuyo, pakikuha nga itong kadenang ito para makita ko. Eto pong dalawa. Isang eleganteng estilo, isang pang business. NWP, alin ang gusto mo? Sa palagay ko ginastos niya. Ang lahat para lang sa regalo ko. NWP, Lanan, ano iniisip mo? Tulungan mo nga ako, base sa iyong panlasa. Sa tingin mo ba, alin ang mas maganda? ito na siguro. Sa tingin ko rin angkop para sa katayuan ni Miss Pay. Si Mommy pala, magre-regalo kay Mr. Pay. Napakabait ni Miss Pay. Sa pamilya natin, kahit na itong regalo ay walang halaga sa kanya. Pero, ito ang pinakamahal na kayang bilhin ni Mommy. Sana hindi niya ito pagsisihan. Hindi magagalit si Mr. Pay. HMM. Oo nga. Pakibalo po ito. Sige po. Eto po. Salamat ha. NWP, Lanan, pakisuyo naman. Ibigay mo kay NWP. Lanan. Assistant Chen. At yung driver. Bakit sila magkasama? Presidente, binigyan kayo ni Mrs. ng Reg Along ito. Hindi po ba maganda? Para ito kay Presidente Pay. Pero, kayo mismo si Presidente Pay. Presidente Pay. Siya pala si Presidente Pay. Presidente Pay. Baka naman, kayo mismo ang nagseselo sa sarili? Nagsiselos sa sarili. Posible ba yon? Assistant Chen. Bigyan mo si Xuzik siya ng regalo bilang kapalit kay Presidente Pay. Ikaw mismo ang gumawa. Opo. Sa misis po ni Presidente, lalong naging mapagmalasakit. Isang walang kwentang hamak. Paano makakapantay kay Chumoyaw, mang-agaw ng lalaki? Shuzik siya. Paano ka nagtatrabaho? Isang simpleng project analysis report. Naging palpak pa. Sadyang bobo ka ba? O wala ka? Pake dito. Kung may problema ka sa report na ito, sabihin mo ng diretsyo. Aayusin ko kung may mali. Xuzik siya. Nagsasagat ka pa. Sa akin. Mrs., pakiramdam mo'y huwag. Tanggalin na lang. Ang empleyadong yan. Bakit pa kayo nagagalit? Kung ganun, paalisin na natin siya. Bakit siya pumunta? Araw-araw siyang kasama ni President Pay. Siguradong alam niya, hindi ako ang asawa ni President Pay. Anong ginagawa mo dito, Assistant Chen? Opo, na-miss ba ako ni President Pay? Ito ay Ayon kay President Pay, regalo galing kay MS, Shu, nagustuhan niya ito. Pinabalik ako para magpasalamat. Pasalubong. Ano ba nangyayari? Baka naman si Shuzik siya. Nagkakapit kay President Pay. Kahit na totoo yan, maraming nagreregalo kay President Pay. Bakit ngayon lang, siya biglang nagpadala ng pasalubong para lang kay Shuzik siya? Ngayong naihatid ko na, aalis na ako. ha. Si Assistant Chen, suplado sa asawa ni President Pay. Pero sweet kay Xuzik siya. Ano ba talaga ang nangyayari? Shuzik siya. Mina, maliit kita noon. Pero kung makikipagkumpitensya ka sa akin, hindi ka pa panapat sa akin. Chumoyaw, ano bang problema mo? Ang kwintas na ito, halagang 200,000 pesos siguro to. Kilala ko ang asawa ko. Kapag may nagbigay ng mamahalin, mas mamahalin ang ibabalik niya. Pero ngayon, mukhang iba ang sitwasyon. Shuzik siya. Ikaw na may sahod, na 10,000 pesos lang, naglakas loob magregalo, ng mamahaling gamit, talagang sinadya mo to. Wala akong. Nagpasalamat lang ako kay President dahil sa naitulong niya. Sa tingin ko, nagregalo ka para lumapit kay President. Akala mo pa naman matino siya, pero talagang manipulatibo pala. Nagpapakilalang kabit, ang mamahaling kwintas na ito. Paano naman to? Parang hindi bagay sa'yo. Si Shuzik siya kasi. Saan ba galing ang lakas ng loob para mangakit ng presidente? Wala akong ganon. May asawa na ako. Ang asawa ko ay driver ni Pangulong Pay. Haha, driver lang. Haha. Kaya pala ang asawa mo pala ay isang chuper lang. Mukhang si Pay Waijo, abala sa pag-iwas kay Shuzik siya, hindi pa sinasabi ang totoo niyang pagkatao. Kung may asawa ka na, lalong hindi na dapat magbigay ng regalo kay Pangulong Pay. Baka may maging iskandalo pa, masira ang pangalan ni Pangulong, mawala man ang lahat mong ari-arian. Shuzik siya. Narinig mo na, ang isang tao, dapat alamin ang sariling katayuan, alin ang dapat lapitan, alin ang hindi, dapat may limitasyon. Ako, Sige na. Pwede mong tanggapin ang regalo, pero, kailangan mong umalis, sa kumpanya ngayon din. pero,
Mayroon akong 2 anak na pinapakain. Manager Zhu, pwede bang? Hi, Xiao Wang. Shuzik siya. Simula pa lang ito. Ang ganda ng kwintas mo. Regalo mula kay Boss P. May sasabihin ako, nawalan ako ng trabaho. Nawalan ng trabaho. Bakit? Mommy, may nang-api ba sa'yo? Mommy, pag may nangapi sa'yo, ako si An-An, ako bahala sa kanila. HMM. Mga matatalino kong mga anak. Mukhang, kailangan kong humanap ng bagong trabaho. Alainan, kain na tayo. Presidente, nailigtas na ang investigasyon. Si Miss Chuang, nagpakilalang asawa ng presidente, ang pinalayas kay ma'am. Nagpapanggap na lobo gamit ang pangalan ng tigre. Kailan niyo po sasabihin, kay ma'am, ang totoo ninyong pagkatao? Ito, hindi muna ngayon. Sabihin mo kay Manager Zhu. Na kung papayag siyang paalisin si Xuzik siya ang unang tatanggalin. Sige po. An-An, Lilo, buksan niyo ang pinto. Ako na. Hihi. Ang cute ng bata. Hi, nanay mo, nasa bahay ba? Sabi ni Mama, wag basta-basta, magpapasok ng hindi kakilala. Tito hindi to estranghero. Si Tito, manager ng mama mo, dumayo talaga ako para kumbinsihin siyang magtrabaho. Totoo ba? Siguradong totoo. Halika na, papasukin mo muna ako. Ako mismo, magsusorry sa mama mo. Enmatsu. Pasensya na. Tama na yan, huwag ka nang yumuko. Nakakahiya na masyado. Manager Zhu, ang sinasabi mo ba'y, babalik ako sa trabaho? Na, Pero paano, yung Vice Presidente? ngayon kasi, utos mismo ng presidente. Direct pay mismo nagsabi, magaling ka raw at responsible. Isa ka sa pinakamahusay sa kumpanya. Kaya naman, kailangan kong makumbinsi ka. Ha? Sigurado ka. Hindi ba't dahil matatanggal ka na, kaya ka nagmamakaawa kay mama? Pag pumayag ka, Dodoblehan sweldo mo. Ay hindi. Triplehin natin. Mayong adlaw, Vice Presidente. Hoy. Di ba't napag-usapan na to? Yang problema sa empleyado, dapat sila mismo ang umayos. Tama di ba? Lanan, gusto mo bang ulitin ko pa? Shuzik siya. Hindi ka talaga nauubusan ng paraan. CJ. Manager, tungkol kay Shuzik siya. Hi, madam. Ang bagay na ito ay direkta mismong inutos ni boss. Kung hindi natin siya pananatilihin, ako ang mawawalan ng trabaho. Sinasabi mo bang si Boss Pay? Ang desisyon ni boss, hindi po ba ninyo alam? Nag-aalala lang ako na ang madalas na pagbabago ng utos ay magdudulot ng chismis sa ibang empleyado. Sa huli, kung hindi matatag ang loob ng tao, hindi rin matatag ang kumpanya. Madam, kayo po'y talagang may malalim na pag-isip. Kaming mga nasa ilalim, nawawalan talaga ng pag-asa. Tama na ang pagsipsip. Kung gusto ni Shuzik siya na manatili sa kumpanya, bigyan natin siya ng maraming trabaho. Mas marami, mas mabuti. CJ, madam, huwag kayong mag-alala. Ingat po kayo sa pag-alis, madam. Ang mga dokumentong ito dapat matapos bago matapos ang trabaho. Shuzik siya. Kailangan sa conference room ang 12 na iced coffee na walang asukal at 8 na mainit na kape na may gatas. May 10 minuto ka lang. Pero marami pa dokumentong kailangang ayusin. Nagpapabeya ka ba sa trabaho? Narito ang kape. Naku naman, bakit ang bagal mo? Tama nga. Shuzik siya. Kahit hindi ko alam kung anong swerte ang tinamaan mo para makapag-asawa kay Boss Pay. Ngunit sa kasalukuyang sitwasyon, hindi ka pa lubos na pinagkakatiwalaan ni Boss Pay. May pag-asa pa talaga ako. Hoy! Alamin mo kung saang kindergarten nag-aaral ang bunso ni Boss Pay. Mahal kong anak.
ibalik mo. Hindi ko ibabalik. Anak ka ng walang ama, noong kayo ng nanay mo, nakitira sa amin ng 5 taon. Dahil sa inyo, kami ni mama, di nakasama kay papa. Mga salot kayo, kerida lang ang nanay mo. Sinong kerida ang sinasabi mo? Mga kasinungalingan, hindi kirida ang mama ko. May gaso ka pang itulak ako. Ikaw na nga lang na mahirap, di makakain ng maayos. Alam mo ba kung magkano? Ang suot kong damit, 1 buwan na sahod ng nanay mo. Di ito mabibili. Yang suot mong damit, ayaw suotin ng aso namin. Tama siya. Pei Anen, ex-lele, unang araw pa lang sa eskwela, nambugbog at nanakit ng kaklase. Ma'am, sinaktan ako ni Tinawag pa akong aso ni PN. Ma'am, hindi po totoo yun. Ang ibig kong sabihin, yung mamahalin niyang damit, ayaw suotin ng aso namin. Oo, Siya naman mismo, ang nagpanggap na aso. tama siya. Pei Anen, huwag kang magpilosopo. Ang nanay ni classmate Wu Haoshuan ang nag-donate ng library at gym sa eskwela. Anong maibibigay ng nanay mo sa eskwela? Ang maitutulong ng mama ko ay hindi mo maisip, pero sa nangyayari ngayon, hindi karapat-dapat ang eskwelang ito sa anumang tulong namin. Pianan. Huwag kang magmayabang. Walang pera. Kahit anong yabang mo, wala ka namang pera. Pananakit at pambubugbog sa kaklase. Tatawagin namin ang magulang mo. Sige, tawagin mo na ang daddy ko. Daddy, Pianan. Unang araw mo sa school, nagkagulo ka na kaagad. Si Wu Haoshuan ang nambuli kay Bunso. Sabi pa niya kabit si mommy. Hindi ka ba magagalit dito? Lel, totoo ba to? Ikaw si Pei Anen, ang magulang ni Shu Leilei. Sa unang araw pa lang nila, nambugbog at nanlait ng kaklase. Masamang ugali. Ang puno ay makikilala sa bunga nito. Kung ayaw niyong ma-expel, dapat kayong humingi ng tapat na pagsisisi. Luluhod kayo sa paghingi ng tawad. Oo. Magluhod kayo para sa tunay na Lumuhod. Ang tunay na lalaki ay may dignidad. Hindi kami luluhod. Ganito pala ang disiplina sa paaralan nyo. Panay pagpapaluhod ang solusyon. Parusahan pati mga magulang. Ito ay internal na. Usapin ng paaralan. Wala kang karapatang makialam dito. Kung gusto nyong ipagpatuloy ang pag-aaral ng mga anak nyo dito, lumuhad kayo ng maayos at humingi ng tawad kay Wu Haoshuan. Guro, ang sinabi mong, ang puno ay makikilala sa bunga nito. Sa ano mo ibinatay yan? Ang nanay niya ay kabit. Kasinungalingan, hindi kabit si mommy. Huwag kang mag-alala, Lele. Gagawin ko ang lahat para ipaglaban kayo ni Mom. Gusto mo pa ng hustisya? Bago ka magsalita, tingnan mo muna ang sarili mo. Kalabanin mo ba ang buong paaralan? Lene, ang ibig mong sabihin, kaya mong irepresenta ang buong eskwelahan. Siyempre, ang aming layunin ay protektahan ang mga mabubuting estudyante at parusahan ang mga nagkamaling estudyante. Si Wu Haoshuan ay tamad mag-aral. Puro pambubuli lang ang alam. Kung siya ay mabuting estudyante, edi lahat na lang. Santo sa mundo. Tama. Sino ang nananakit sa anak ko? Nanay, tatay, sinaktan ako ni Xulele. Tinawag pa akong aso ni Pianan. MS, Chu at Mr. Wu, narito na kayo. Ang inyong donasyon para sa library at gym ang nakatulong na makaakit ng marami bagong mag-aaral. Dito ako ay nagpapasalamat sa inyo ng buong puso. Hoy, tama na. Bakit kayo na naman, mga anak sa labas? At etong driver, mga tao, walang makain sa araw-araw. Ano ang ginagawa nyo? Sa eksklusibong paaralan, baka may ginagawang illegal na gawain? Guru Zhang, gumastos kami ng malaki para mapunta siya rito. Hindi para siya ay abusuhin. MS, Chu, i-report ko agad para matanggal sila. Para masiguro ang kaligtasan ng anak nyo. Mabuti naman, ayokong masira ng 2 basura. Delikado ang paaralan. Na may ganitong guro sa kinabukasan ng kabataan. Anong alam ng driver? Ang mga estudyante ko ay hindi lang nagiging driver. Naniniwala ako. Dahil kayo'y sip-sip sa mayayaman, tinataboy ang mahihirap, pinipili ang masasamang, pero mayamang bata, ang katulad mo. Hindi karapat-dapat maging guro. Ikaw. Tama na Guru Zhang, huwag nang makipagtalo sa driver na ito. Dali, paalisin nyo na, mga ito sa paaralan. Guardia, Sino sa inyo ang maglakas loob gumalaw? Anak sa labas. Sa huling sandali na nga, nagmamalaki ka pa? Isang beses lang ako magpapaalala. Ang tatay ko ay ang Pay ng Pay Corporation. hoy. Anak sa labas ka, ang lakas ng loob mo ah. Nanghahamon ka pa. Pinakamayamang tao sa Jingzhou, si Mr. Pei. Si Mr. Pei, kikilos lang ng daliri, kaya kayong durugin. Anak sa labas. Si Mr. Pei ay asawa ng ate namin. Bakit ngayon ko lang nakita to, ha? Manong driver. Ganito ba kayo magpakain ng kabutihan sa bata, kaya pala ang bata, sinungaling, at mapurol. Magaling si Anan at Lele. Tandaan ninyo.
Pag inagawan ako ng butil, babatihin ko ng salo. Huwag kayong matakot, protektado kayo ni Papa. Lanan, Oo. Lele, alam mo na kung bakit. dinala ko si Papa. Oo, astig talaga si Papa. Aray. Lintech na driver ka. Pinapangarap mong maging ama. Ng anak ng iba. Masarap ba? Kaya kong baliin yan. Ikaw. Naniniwala ako. Guardia, itapon nyo na tong, nanggugulo. Ano ba ang nangyayari dito? Anong ginagawa ninyo? Ate, buti na lang dumating ka. May nanggugulo raw dito sa pamangkin mo. At tsaka, hanggang sa pagmamayabang pa raw, na siya'y taga-Pakeland. Ha, gago ka. Pati asawa ng kapatid ko, Jay, na gago mo. Ilang ulo ba meron ka? Honey. Meaning. Siya si Pangulong Pay. Hindi. Ate. Nagkakamali ka. Isang hamak lang na driver yan. Paano siya maging ang makapangyarihang Pangulong Pay? Bulag ka lang. Ako. Pasensya na. Kasalanan ng pamilya Chuto na nagpabeya sa pagpapalaki. Sisiguraduhin kong disiplinahin sila. 2 minuto lang kayo. Para humingi ng tawad kay Ana at Leloy. Ikaw talaga si Pay. Tatay, nanay, bakit namin luluhod sa kanila? Tumigil ka. Luhod. Kung hindi dahil sa kalokohan mo, hindi sana tayo napahiya ng ganito. Batang Panginoon, Pangulong Pay. Kami ang tanga. Hindi namin nakilala ang Diyos. Patawarin niyo na kami. Oo. Aminin namin ang pagkakamali. Sabi na nga ba pag hindi nakinig sa bata, sising-sisi talaga. HMM. Umalis kayo. Larga na kayo. Tungkol sa'yo. Walang pagkatagapagturo, masamang ugali. Salot sa buong sistema ng edukasyon. Hindi lang kita tatanggali sa paaralang ito, kundi ipagbabawal ka rin sa buong larangan ng edukasyon. Ipagbawal. Boss Pay. Nabentang lang ako. Boss Pay. Inosente ako. Nakita kong mabuti ang mapagkunwari mong mukha sa paghihirap nila An at Lele. Kung hindi sila ang nabiktima, baka matagal ka nang nakapagpaalis ng iba sa paaralan. Hindi totoo. Si Miss Chu ang may utos nito. Ikaw ang may problema. Huwag mong isisi sa amin ang kasalanan mo. Hindi mo kami kayang kalabanin. Ako, umalis ka na. Ikaw si An. Ang cute mo. Sabi ni Mama. Huwag pahawak ng iba. HMM. Ako ang mama mo. Sinungaling ka. Si Mama Sia ang mama ko. Ang mama. HMP. Magkasundo ang pamilya namin. Noong bata pa kami. Ang kasal namin. Nakalaan na. Huwag kang mag-alala. Aalagaan kita. Nang maayos. Si Mama Sia ang mama ko. Ang mama. Wala ka sa kanya. HMM. Si Sia na naman ang kalaban. Anong karapatan niya sa amin? An, Leo. Mommy. An at Leo. Walang nangyari sa inyo. Pasensya na. Sobrang abala ako sa trabaho ngayon. May nangyari ba sa inyo? Nasugatan ba kayo? Okay lang si Mommy. Nandito si Daddy. Ligtas tayo. Alam mo ba? Ang totoo, si Daddy ay... Lanan, Anong ginagawa mo? panatilihin lihim kay Daddy. Kung malalaman na yon ni Mommy, magagalit si Mommy. Pag-isipan mong mabuti, saka mo sabihin kay Mommy. Ano nang pinag-uusap ng mag-ama? Leo, kanina mo sinabi, ano ba talaga si Daddy? Si Daddy pala ay isang superhero. Mommy. Ang pogi ni Daddy ngayon. Hoy, batang lalaki. Kailangan mo pang tanungin yan. Ginoong Pay. Kailan ka ganyan ka nakaastig? Siyempre si Ginoong Pay ang pinakapogi, at saka, ang babaeng karapat dapat sa kanya. Dapat siyempre sa lahat ng bagay ay karapat dapat sa kanya. Siyempre alam ko kung sino ang karapat-dapat sa akin. Binibining Chu, kung wala ka ng ibang sasabihin, umalis ka na. Kaming 4 na miyembro ng pamilya, kakain pa kami. Tita. Gusto mo bang sumama? Ako, Hindi ka pa alis? Ginoong Pay. Bakit ngayon si Binibining Chu, bigla na lang naging mapagmalasakit sa'yo? Meron ba?
Ginamit mo ba ang pagrampa mo sa kanya? Kahit maganda ang katawan mo at hindi ikakahiya, pero hindi mo dapat ligawan ang may asawa. Ako. Mommy naman, ang kakuriputan ng pag-iisip mo. NKP. Sa tingin ko, may mga bagay na kailangan kong pag-usapan. Alam kong magaling si Ms. Chu, pero mas mabuti lumayo ka sa kanya. Mas mabuti. Anong ginagawa mo? Nagsiselos ka. Di ba sabi mo ayaw mo? Ayaw ng ano. Na magkagusto ako sa... May germophobia ako. Maliban sa tunay na ina ni An-An, wala akong hahawakang ibang babae. Ang lalim ng sinabi, hindi ka pa rin naghahanap sa tunay niyang ina. Saan mo nalaman na hindi ako naghanap? Kapag nahanap ko na, ang tunay na ina ni An-An, doon matatapos ang kasal natin. Kapag nahanap ko na siya, Mabuti naman. Hindi ba't ito ang regalo ko kay MFP? Bakit nasa lig mo yan? ito ay, NKP. Ang hilig mo sa luho. Kung mahirap, dapat alam mo ang lugar. Kung hindi, lalo kang maghihirap. Daddy, Mommy, Mom, anong ginagawa ninyo? Daddy, Mommy, Mom, gusto naming matulog kasama ninyo. HMM. Parang hindi tama to. Mommy, nakalimutan mo na ba ko nung may daddy ka na? Ayaw mo na kay Leyley. Ang tagal mo nang hindi niyayakap si Leyley sa pagtulog. Hindi. Paano naman magkakaganon? kung pwede lang, sabay-sabay na kayong matulog. Naalala ko bigla, may mga dapat pa akong asikasuhin. Daddy, lagi mo ngang sinasabi, kailangan matulog ng madami para tumangkad. Hindi ka nasasabay? Hindi na rin ako matutulog. Pay An-An. Kung hindi matutulog si kuya, ako rin. CJ, sabay-sabay na tayong matulog. Oo. NKP, kayo na. Huwag kang mag-alala. Pagkatulog nila, tayong dalawa na ang aalis. Daddy, umusag ka naman dyan. Muntik na mahulog si An-An. Si Leyley rin. Lumipat ka sa kabilang side. Hating gabi na, matulog na tayo. An-An, sir. Pakiusap, ha? SHH. Natutulog pa sina Daddy at Mommy. Ha? Okay, binibining lele. Pakiusap, ha? Daddy, Mommy, sa wakas, magkasama silang natulog. Huwag mo silang istorbohin, ha? Pero mayroon kasing napakahalagang seremonya ng pagpirma. Kailangan naroon mismo ang presidente. Hindi pa ba sapat ang pera ni Daddy? Ang pinakamahalaga ngayon ay mapasagot si Mommy. Tama ang sinabi ni kuya. Suzicia, nasaan ang mga bata? Ako, na isang napakaganda, babae, nasa bisig mo lang, ang alam mo lang ay hanapin ang bata. Kuya, may problema ka ba? Gira. Ikaw lang. Ako lang. Binibining Su, ang karanasan mo sa lalaki ay talagang napakarami. Kung mahahanap ko lang, ang lalaki na iyon 6 na taon na ang nakalipas. Sigurado ako na siya ay gagawin kong pira-piraso. 6 na taon na ang nakalipas. Suzicia, 6 na taon na ang nakalipas. Nabasa, Crown Plaza Hotel. Bakit niya tinatanong ulit? Kakanina nang lalait pa sa mga lalaking nakasama ko. Kung malaman niyang nakasama ako ng estranghero at nagsiping kami at nagkaroon pa ng anak, lalo niyang iisipin na masama akong babae. Hindi pa ako nakapunta. Totoo. Ginoong Pay, nagtanghal lang tayo noon. Wala ka dapat bumanggit ng nakaraan ko. Mabuti man o masama ako dati. Wala kang pakialam. Sa totoo lang, maraming karanasan si Ms. Su. Hindi ko kayang pantayan. Kung ganyan kayo kabihasa, bakit hindi kayo magtayo ng pwesto? Mas kikita pa kayo kaysa maging driver. Ikaw, Itong nunal na to. Bakit parang pamilyar? Ang nunal na to, Suzicia. Anong ginagawa mo? mukhang nag-iingat ng dangal . Pero, Ginoong Pay, legal tayong mag-asawa. Kahit anong gawin ko sa'yo, ay hindi labag sa batas. Kung ganoon pala, ang sinasabi ni Ms. Su, ibig sabihin ba nito, pwede ko ring gawin lahat? Tatay, nanay, nakakahiya kayo.
Lilo, kain na tayo. Chen, ano nang ginagawa mo rito? Inutusan akong pabilisin ng driver. Wala nang magmamaneho para sa presidente. Hindi makakapasok ang presidente. Mga empleyadong ganito, trabaho ng pabago-bago. Kailan nang sinisipag? Paano nakakatiis si Boss? Opo. Mabait po si Boss Pay. Chen, ano nung pinagtatawanan mo? Wala po. Babawasan kita kapag tumawa ka pa. Boss Pay, ang signing ceremony. Magsisimula na. Pupunta pa po ba kayo? O nga pala, imbestigahan mo. Ang sisi ng hotel 6 na taon na ang nakalipas. Naghihinala po ba kayo? Huwag munang maghaka, siya sa ating mabuti. Huwag kaligtaan, kahit anong detalye. Opo. Baka naman, siya nga talaga, ang babae sa hotel. Mama, pagod ka ba sa trabaho? Hindi naman, para makapag-ipon. Para sa aking mga anak, kahit anong pagod, kakayanin ko. Huwag kang mag-alala, Mama. Magiging mabait kami ni Leylay. CJ, pag uwi ko, may pasalubong ako. Shuzik siya. May mga bagay sa bodega. Kailangang i-double check. Sumama ka sa akin. Sige. Pasok tayo. Hoy, bakit mo isinara? Buksan mo. Shuzik siya. Ngayon wala ka na. Lugar na magsisigaw ka. Walang makakarinig sa iyo. Ikaw kasi nakipag-away kay Mrs. President. May tao ba dyan? Buksan nyo. Buksan nyo. Ay, walang signal. Gagawin kong sirain ang reputasyon ni Shuzik siya. Pagkatapos nito, ang pagbalik ni Churuyen sa Chu family, aayusin ko. Salamat nga pala, Miss Chu. Kaming ni kung hindi nila ako makita, mababaliw sila sa paghahanap. Kuya, hating gabi na. Bakit di pa umuwi si Mama? Tatay, hating gabi na. Bakit wala pa si Mama? Siguradong, may nangyaring masama sa kanya. Huwag kayong mag-alala, si mama nyo marunong mag-ingat. Kung di pa siya umuwi, baka nakikita siya sa ibang lalaki. Tigil na sa panonood. Tatay, ang tagal na ni Mama. Hanapin na natin siya. Oo nga tatay. Baka si Mama na yon. May susi naman si Mama. Di na kailangang kumatok. Hindi yan si Mama. Ikaw pala? Dumating ako para kay Dad magbigay ng sopas. Sa may asawa ng tao, gantong pag-aalay, ganito ba ang aral ng pamilya ninyo? Mali ang iniisip mo, Boss Pay. Narito ako para sabihin. Nakita ko si Shuzik siya, kasama ang lalaki, kamukha ng ex niya. Nag-out silang magkasabay. Mukhang... Ginoong Pay, ikaw ba yan? Ikaw pala? Paano mo ako nakita dito? Magkaugnay ang puso natin. 6 na taon tayong magkasama. May konting pagkakaintindihan. Walang hiya ka. Ang tanging pagkakasundo natin. Ang paglayo mo sa akin. Aray. Ikaw na babae, na ginamit na ng iba. Nagmamalinis ka pa? Mabait na babae? Binabalaan kita. Bitawan mo ako ngayon. Kung hindi, magagalit ako. Sige nga. Tingnan natin kung gaano kalakas ang bagong boyfriend mo. Putang ina mo, seryoso ka pala. Ayaw sa mabuti. Gusto mo ng problema? Woo Jin-hong, Anong gagawin mo? magre-record ako ng ating magandang alaala. Bastos. Shuzik siya. Pag nalaman ng lalaki mo, ginamit ka lang. Sino pa sasalo sa'yo? Tulong. Mama. Woo Jin-hong, paano mo nagawa kay Shuzik siya ang ganitong karumal-dumal na bagay? Sino nang marumi sa paningin mo? Mali ang nasabi ko. Ang ibig kong sabihin, ang dalawa nilang sa harap ng bata ay gumagawa ng kasuklam-suklam na gawain, masama sa pag-uugali, at saka, base sa nangyari kanina, malamang na nagbalikan ang dating pag-ibig nila. Boss Pay. Hindi ako ang may kasalanan. Siya ang babaeng malandiang ito. Sinabi niyang mahal niya ako at gustong makipagbalikan. Oo, ikaw mismo.
Sa kakayahan mo, isang lalaking umaasa lang sa kababaihan para umasenso. Gaano katanga siya para hindi ka malimutan. Exact, ang iyong itsurang parang paloka. Paano ka naging karapat-dapat sa pagmamahal ni mommy? An, Lele, samahan niyo si Mommy sa lounge. Sige daddy, huwag masyadong brutal ha. Hindi ka pa alis? Aalis na ako. Binibining Chu, hindi ka pwedeng umalis. Kailangan mong iligtas ako. Ikaw ang... Tumigil ka, nakalaban mo ang dapat di hamaki, kaya panagutan mo ang bunga. MS, Chu. An, talaga bang si President Pei ang tatay mo? Hindi ko akalain na siya ay isang ordinaryong driver lang pala. Mommy, mayaman na si Daddy. Mula ngayon, hindi na tayo maghihirap pa. Bakit kayong dalawa ang nagkita ng palihim? President P, ikaw rin nagsinungaling, di ba? Ang paggawa ng peking pagkakakilan ng isang driver. Nakakatuwa ba? Ako. Nag-away sina Daddy at Mommy. Masamang Daddy si Daddy. Lay, hindi na ako kakausap kay Daddy. Lel, umalis na tayo. Mommy. Hindi mo nababalak. Ako pang alagaan. An. Pasensya na. Daddy. Pinapahiya mo ang babae. Hindi ka gentleman. Maghanap ako ng ebidensya. Patunayan ang kalinisan ni mommy. Pagdating ng panahon, kailangan mong humingi ng tapat na paumanhin kay mommy. Munting Panginoon. No, naiimbestigahan na ng buo. Ang babaeng nagkulong kay Madam sa bodega ay umamin na si Chumoya ang nag-utos nito. Pati ang panlilinlang niya bilang may bahay ng presidente. Ang dahilan kung bakit inaapi si Madam yung nakaraan nang paalisan si Mama sa kumpanya. Ginawa rin niya yon. Oo, sa utos niya ang manager. Sabi ko na nga ba, masama ang balak niya. Hinihiram si Papa mula kay Mama. Pero habang nandito ako, si Pei An, isang mama lang ang mamahalin ko. Munting Panginoon. No, anong plano natin? Sasabihin ko kay Papa ang katotohanan. Para magkaayos silang dalawa. Kuya tagapangasiwa, maraming salamat talaga. Papa, nalaman namin ni Kuya ang buong katotohanan. Sina Mama ay idiniskarga ng katrabaho sa bodega. Hindi siya sadya nakipagkita sa lalaking iyon. Lanan. Papa, nasa aksidente ka ba nang iligtas si Mama? Sir, may problema. Galing sa malayong paglalayag court ang resignation letter. Nagbitiw si Madam sa trabaho. Huwag payagan. Sir, pakitingnan po ito. Ano ito? Ano to? To. Mama, maghihiwalay na ba kayo? Ni tatay, ang hirap kong naghanap kay Mama. Huwag na nating pabayaang umalis si Mama. Bunso. Sir, pumunta si Bunso kay Madam. Pamilya niyo po ito, di dapat ako makialam. Pero nitong mga nakaraan, araw-araw kayong magkasama ni Mrs. Kahit na magulo ang ating pamumuhay. Parang nagbago ka. Meron ba? Wala po, sobra po ang salita ko. Huwag niyo pong bawasan sahod ko. Sir, saan po tayo pupunta? Si Peiana na yan, nag-iisa sa labas. Di ako mapalagay. Anong sabi mo? Nag-aalala kay Bunso. Sa totoo lang kay Mrs. Salungat ang salita sa gawa. Mama, aalis na tayo kina tatay at kuya. Saan tayo pupunta? Huwag kang mag-alala. Lagi kitang poprotektahan. Sumama ka sakit. Annulment papers. Naiabot na sa'yo. Tapos na tayo. Akala mo ba ang pamilya ko? Parang hotel na. Pasok labasan. Ngayon, tatanggapin kong nagtatampo ka lang. Mama, ayoko pong iwan sina tatay at kuya. Siguradong malulungkot si kuya sa atin. Presidente, kain po ba kayo nakapagpahinga kagabi ng maayos? Yung mga mata ninyong may kulay lila parang panda. Anong problema? Nandito si MS, Chumoyaw. Ayaw kitang makita. Sige po.
Paumanhin po MS, Joe. Abala po ang presidente sa mga tungkulin niya. Ako ang tunay na asawa ng presidente. Pangahas mong hinaharangan ako. Hintayin nating maging legal na asawa ng presidente, ang pamilya Chu. Saka ko lang kayo, pagbibigyan ng may ngiti. Ikaw. Asong umaasta dahil sa amo. Pag ako'y naging first lady, una kitang tatanggalin. Ang prinsesa ng pamilya Chu, kailan pa nakaranas ng ganitong kahihiyan, ha? Tingnan mo, nakakagalit talaga. Ang kapal ng mukha mo, nanghihipo ka sa akin. Alam mo bang nasa Paycorp? Ang nag-iisang dambuhala ng Jinjo ang PEY. Walang hindi nakakakilala. Kilala ko hindi lang ikaw, pati ang lahi ni PEY Joe. Sino ka talaga? Dahil matagal kang wala, hindi mo ako kilala. Ako ang tagapagmana, si Pei Nanjin. Ah. Ikaw pala yung kasama ni Pei Waijo na nabigong agawin ng mana at nagtatago. Ikaw yung anak sa labas ni Pei. Tama. Mukhang alam ni Miss Chu ang tungkol sa akin. Ang away namin ni Waijo ang tungkol sa amin. Pero matagal na yon. Nakalipas na. Pero alam ko, Miss Chu, may problema ka ngayon at kaya kitang tulungan. Ikaw. Paano mo ako tutulungan? Kailangan, Miss Chu, sumama ka sa akin sa isang lugar. Ano? Miss Chu, nasisiyahan ka ba sa nakikita mo? Si Shuji Sia at Pei Waijo, 6 na taon na ang nakalipas. Nagkaroon ng relasyon. Si Pei An ba ay? Tama, si Pei An ay ang anak nila. Sabi mo, kapag nalaman ni Pei Waijo to, ang tungkol dito. Ang pagiging asawa ng presidente. Di ba, wala ka ng pag-asa. Huwag kang kabahan. Sabi ko nga, tutulungan kita. Kung Mama, bakit ayaw mo kay Papa? Kung isa lang siyang ordinaryong driver. Siguro, kaming tatlo, kung magsama-sama tayo, okay na rin. Pero siya ang sifi na si Pei. Malaki ang agwat natin, hindi pwede maging tunay na pamilya. Pero mama, gusto ko sana magkaroon ng papa. Hindi ko alam, 6 na taon na ang nakalipas. Sa Guanting Hotel, kung sino yung lalaki, kung sino kaya siya. Siya nga, si Zixiaxia pala, ang babae noon pang 6 na taon. Kaya pala sa kanya ko laging nararamdaman ang kakaibang pakiramdam. Pero Lily, Pangulo, paumanhin po. Kaltusan nyo na lang sahod ko. bakit kita parurusahan? Noon po kasi pinahanap ninyo ako ng footage sa Crown Hotel 6 na taon nakalipas. Dahil sobrang tagal na po, hindi ko pa po nakuhang malinaw na ebidensya. Lanan, Pero may nalaman ako, sinusiyasat ni Lolo Pei ang misis. Malaki ang hinala ko, may nagbubulong kay Lolo para pagalitin siya. hindi na kailangan, alam ko nang sino ang nagbabalak sa likod. Si Chumuyaw talaga ang gustong maging first lady. Dahil sa akin hindi siya umatras kaya lumipat ng target. Hindi naman siya tanga. Kailangan ko bang gumawa ng hakbang? Hintayin muna natin. Ano pang plano ni Chumuyaw? An, Lily, uwi na si Mommy. May dala akong paborito. Ninyong mango cake. Ngayong araw. CJ, manatili kayo dito. Hintayin niyo ako. Saklolo. Daddy, May problema, na-aksidente si Mommy. Are, sino kayo? Mommy nasaan ka? Nami-miss na kita. CJ. Ginoong Chen, gastusan mo ang lahat. Kailangang matagpuan si Mrs. sa pinakamadali panahon. Oh. Enatsu. Pasensya na sa ganitong paraan. Ang pagpapakita ko sa inyo. Sino po kayo? Bakit niyo ako dinala rito? Huwag kayong kabahan. Ako ang lolo ni Huay Zupei. Alam kong nagpakasal kayo sa apos ko. Ngunit, hindi ka pasok sa aming angkan. Hindi ko naman inaasam na makisalamuha sa pamilya Pei. Lanan, mabuti kung gayon. Ang tulad mong may bahid dungis at patuloy na nakikipag-ugnaya sa ibang lalaki kung pakakasalan ka ni Huay Zhou. Siya'y magiging katatawanan ng buong Jingzhou.
Heto ang blankong tseke, basta umalis ka lang, kay Huizhou at Anan. Ang halaga ay walang limitasyon. Shuzik siya. Pinaghirapan mo, lumapit kay boss, hindi ba't para sa araw na to? Sa kawalan mong meron, paano mo ako matatalo kay Huizhou? Nanay, nanay. Lolo, ano pong ginagawa ninyo? Huizhou, sa negosyo, hindi kita pinapakialaman. Pero pagdating sa pag-ibig, masyado kang inosente. Yang mga kalokohan ni Shuzik siya, alam na lahat ni Lolo. Huizhou, nag-aalala lang si Lolo, na baka maloko ka. Ang mga bagay ng pamilyang Pei, hindi dapat pakialaman ng isang dayuhan. Huizhou, ang kasal niyo ni Moyao ay matagal nang napagkasunduan. Sa totoo lang, siya ang tunay na asawa mo. Ang asawa ko ay Siksuzik siya. Huizhou, tingnan mong mabuti si Shuzik siya, dahil sa pera, tinanggap na ang tseke, mula kay Lolo. Nanay, hindi mo ba sinabi na hindi gagastos ng pera ni Daddy? Oo nga nanay, sabi mo ang babae, nagpupursige ay maganda, gusto mo magi, pinakamaganda. Suzik siya. Ano ba talaga ang nangyari? Ako ang kumuha ng tseke. At plano ko, ilagay dito ang pinakamalaking halaga. Pera-pera lang naman ang pamilyang Pei. Walang kwenta ito sa inyo. Ang tanong ko, bakit mo kinuha ang tseke? Gaya ng nakikita mo. Ako ay isang taong sakim sa pera. Tama ang ginawa mong pagtata ng iyong tunay na pagkata. Kung hindi, mas marami pa akong nakuhang pera. Lil, alis na tayo. Nanay, ayaw mong umalis ni An-An. Matagal kitang hinanap. Ayokong mawalay muli sa'yo. An-An, ako ang tunay mong ina. Hindi ikaw. Ang nanay ko ay hindi ikaw. 6 na taon na ang nakalipas. Sa Guanting Hotel, may lalaking pumasok sa kwarto at ginahas ako. Pagkalipas ng ilang buwan, nalaman kong buntis ako nang mapagtagumpayan ko ang panganganak na wala ang sanggol. Naranasan din niya ang ganitong pangyayari. Paano nangyaring magkatulad? Shuzik siya. Ngayon, palalayasin kita ng tuluyan sa pamilya Pei. Totoo ba ang sinasabi mo? Dahil sa kasunduang pagpapakasal, itinago ko ang pangyayari. Walang nakakaalam. Dagdag pa riyan, nahiya akong harapin ka. Ako'y nagtungo sa ibang bansa, ngunit nang malaman ko na ang lalaki nandoon noon ay ikaw pala. Huizhou, ikinalulungkot ko, nagpadalos-dalos ako noon. Nakaligtaan ko, makasama kayong mag-ama, sa loob ng maraming taon. At pinayagan ko pa, ang babaeng mapagsamantala. Walang patunay ang iyong mga paratang. Si An-An, ang siyang pinakamatibay na ebidensya. CJ, aayusin ko, ikaw at si Anan, magpad na test kayo. Pero kung magsinungaling ka, hindi ako magdadalawang isip na lipulin ang angkan ng Chu. Huizhou, huwag kang padalos-dalos. Ang estado ng angkan ng Chu sa puso ko, alam mo, handa akong isugal ang buo angkan ng Chu. Pero mayroon akong isang kondisyon. Anong kondisyon? Para mawala ang pagkahumaling ni Anet kay Shuzik siya. Sa tingin ko, kailangan din nila magpa-DNA test. Ang mami ko ay mami ko. Hindi ako nagkakamali. Naniniwala ako sa'yo. Ikaw ang babae noong gabing yon, at si An-An ay tiyak na anak mo. Chen, Assistant Special. Presidente. Dalhin agad para sa pagsusuri. Opo. Para makasiguro, magpadala ng maraming bodyguards. Opo. Maaari nang magsimula ang operasyon. Pabilisin ang pagsusuri. Kailangan malaman ng presidente ang resulta sa loob ng 2 oras. Naiintindihan. Presidente, lumabas na ang resulta ng appraisal. Tapos na ang trabaho.
Sa proseso ng pagsusuri, may naging problema ba? Wala, normal ang lahat. Why Joe? Ngayon ay dapat mong paniwalaan ang sinasabi ko. Ikaw at ako kasama si An-An, ang tunay na pamilya. Nanay, may bagong nanay ang kuya ko. Kuya ko pa rin ba siya? Syempre hindi. Shuzik siya. Alam mo dapat to. Sa pagitan ko at ni Waijo, ikaw ang estranghero. Ngayong nagkita-kita na, kayo bilang pamilya. Ako ay, Nanay, talaga bang ayaw mo na kay An-An? ako, HMP, sa puso ni nanay, wala si An-An. Hindi na ako kinakausap ni An-An. An-An. An-An, wag mo akong takutin. An-An, An-An. Huwag kang matakot, An-An. Nandito si nanay. Nandito rin si tatay. Tatay at nanay, huwag niyo akong iwan. Huwag kang mag-alala. Mabait si An-An. Hindi ko kayang. Iwan ka. Excuse po, makiraan. Doc, kumusta na ang resulta? Acute leukemia po ang resulta. Malusog naman palagi si An-An. Paano po siya nagka-acute leukemia? Doc, gagawin ko ang lahat ng paraan. Gastusan man ng malaki. Ipagagaling ko si An-An. Huwag po kayong mag-alala. Bibigyan namin ng buong sipag. Ngunit kung hindi root cause, malamang ito ay panandali ang solusyon lang. May solusyon ako. Pakasal tayo. Magkaroon tayo ng anak. Gamitin ang cord blood para iligtas si An-An. Hindi. Huwag kang magmadaling tumanggi. Makinig ka muna sa sasabihin ng doktor. Tama ang sinabi niya. Ito nga ang pinakamabilis at epektibong solusyon. Bibigyan kita ng oras, pero dapat magmadali ka. Ayaw mong makita si An-An na puno ng tubo sa katawan at humihininga sa kama. MS, Chu, kahit magkaroon kayo ng anak, hindi niyo maliligtas si An-An. Anong kinatatakutan? Kung sakali man, ulitin natin ang nangyari noon nang makatulog si Peikei sa pagkakataong ito. Kitan ko si Asistente Chen. Nagpagawa ako ng bagong kopya ng kasunduan sa diborsyo. Nilagdaan mo na ito. Pagkatapos mong pakasalan si Ms. Ch, maliligtas na si An-An. Pangalawang pagkakataon. Sinabi mo dati na kapag natagpuan natin ang tunay na ina ni An-An, maghihiwalay na tayo. Ngayon hindi lang nahanap, kundi nasa pinakamahalaga panahon pa ng pangangailangan niya. Mabuti na rin. Talagang mabuti. Basta ligtas si An-An. Gagawin ko lahat. Sa totoo lang. Alagaan mo mabuti si An-An. Mauna na ako. Presidente, kumusta na ang batang si An-An? Assistant Chen. Ilang taon ka nang nagtrabaho sa ilalim ko? 10 taon na. 10 taon. Matapat kang naglingkod. Hindi kita pinagdudahan. Ang nangyari noon, ano talaga ang totoo? Sabihin mo na. Noong araw na iyon, wala namang aberya. Nagulat lang ako nang makilala ang tao na parang kilala ko. Mukha siyang si Pei Nanjin. Pei Nanjin. Paumanhin, Presidente. Aking pagkukulang. Imbestigahan. Bawat kilos niya ay kailangan kong malaman. Opo, boss. Nalaman ko na. Kamakailan lang, sina Pei Nanjin at Chumoyaw. Malapit ang relasyon. Hinala ko. May masamang balak sila. Nakuha na. Lumabas muna kayo. Tatay. Mama, bakit hindi mo ako pinupuntahan? May ginagawa si Mama. Ang galing ni tatay. Magsinungaling. Siguradong, ayaw na niya sa akin. Hindi totoo yun, ha? Inay, magiging anghel na ba si kuya? Ayoko, maging anghel si kuya. Ililigtas ni Papa si Kuya. Pag gumaling na si kuya, makakapaglaro pa kaya tayo? Magkakaroon si Kuya ng sarili, kapatid na lalaki o babae. Kung mamiss mo si Kuya, dadalhin kita sa kanya ni Mama.
An-an. Doktora, Ang sakit ni An-an, lalong lumalala, hindi ka pa rin magpapakasal? gagamit kami ng paraan ng IE. Kapag nagkaanak ka na, anumang kondisyon, pumapayag ako. Ako si Chumoyaw, ang bantog na anak, lagi kong nakukuha, ang gusto ko'y, ikaw lamang. Malayang pag-aasawa, at anak na pinalaki. Paano pipiliin? Alam mo naman siguro. Pag nabuntis ka na, sa kapag-usapan ng kasal. Maraming gagawin sa kasal, maghahanda muna ako. Ang kalagayan ni An-an ay komportable na. Huwag kayong mag-alala. Magpakakasal ka na, kay Imas Chu. Maligayang ba... Hoy! Si Waijo, pumayag ng pakasalan ako. Kay Shuzik siya, walang problema. Walang problema. Bibigyan ko ng kasiyahan si MS, Cho. Ngunit ang pangako mo. Di mo nakalimutan? Ang importante sa akin, ay maging asawa ni President Pei. Kung si Pei Waijo, o Pei Nanjin man. Wala yon, Waijo. Ngayon ang ating kasal, unang gabi. Ang alak na ito ay para sa iyo. Kung hindi lang dahil sa umbilical cord blood. Hindi kita ipapaubaya kay Shuzik siya, ang babaeng yan. Huwag mong sabihin. Ang sitwasyon ngayon ay talagang katulad na katulad ng 6 na taon na ang nakalipas. Tara na. Sila'y may sariling kasiyahan. Tayo'y may sariling kasiyahan. Kapag natapos na ang lahat, kukunin ko ang buhay ng babaeng yan. Sige. Susundin kita. Suzik siya. Maswerte ako na ikaw ang babae noong gabing yon. 6 na taon na ang nakalipas. Ikaw pala. Tayo. Eksena na ito, pamilyar ba? 6 na taon na ang nakalipas sa Guanting Hotel. 6 na taon na ang nakaraan. Ikaw pala ang lalaking iyon. Si Pei An-an ang walang hiyang batang to, magaling din pala. Noong una kitang makita, alam kong ikaw ang nanay niya. Si An-an. Huwag kang mag-alala, maililigtas natin siya. Pero si Imas Chu. Tang, ako si Pei Huizhou. Siksuzik siya lang ang pakakasalanan ko. Ngayong nakita na kita. Ang mga nakialam sa bagay na ito, hindi ko palalampasin kahit isa. Ang tagal nating hindi nagkita, Ginoong Pei. Ano ang balak nyo? Ganito sabi ng presidente, kapag pinuputol mo ang damo, tutubong muli sa hangin. Dalhin nyo siya. Hindi nyo ito magagawa. Gusto kong makausap si Lolo. Ikaw.
Sino ang nagpasok sa'yo rito? Why Joe? Ako ang dapat mong pakasalan, hindi ba? Talaga? Kagabi kasama mo ba? Ako si... Shuzik siya. Kasalanan mo ang lahat. Sinira mo ang lahat sa akin. Ang lahat ng ito, kasalanan mo ang lahat ng ito. Kung hindi dahil sa'yo, naging masyado kang matalino. Hindi ko sana malalaman na si Zixia ay ang babae noong gabing iyon. Kahit na alam mo, noong gabing iyon, ang lahat ng nangyari, anong magagawa mo? Hindi nito mababago ang na si Shuzik siya ay naglagay ng sungay sa'yo. Sa totoo lang, si Lel. Kahit sino pa siya. Dahil lang sa siya ang ina ni Anan, sapat na yon. Isang respetado, presidente ng pamilya Pei. Para sa isang babaeng walang klase. Isinantabi ang kanyang prinsipyo, nakakatawa. Chu Muyaw, ginagawa mo ang lahat para sa pamilya Chu. Ngunit ang pamilya Chu ay napahamak dahil sa'yo. Pei Waijo. Pei Waijo, huminto ka. Mommy, An-an. Naghanda si mommy ng paborito steamed egg at siya ulong. kahit anong lutuin ni Mommy, gusto ni Anan. An-an. Malapit na ang birthday. Anong gusto mo? Gusto ko si Mommy, na laging nasa tabi ko, at hindi na ako iiwan. CJ, hindi ka iiwan ni mom. Daddy, bakit ang bait mo sa'kin? Ang maging mabait sa'yo, kailangan ko pa bang magdahilan? Dahil ang bait mo sa'kin, may ay sekreto ako. Sasabihin ko sa'yo ang isang sikreto. Daddy. Sa totoo lang, hindi nakipag-relasyon si mommy sa masamang tito. Pangulo. Sa totoo lang, si MS, Leylay, ay maraming katulad sa inyo. Na, dapat noon ko pa natuklasan. Meron pala akong magandang kambal. Pagbati, Pangulo. Na pala, yung ipinagagawa ko, naayos mo na ba? Opo, nakahanda na ang lahat. Ginoong Pei, anong ginagawa mo? Para sa'yo. Noon, akala ko ang kasal na ito ay kalokohan. Pero napakaswerte ko dahil nakinig ako kay Anan at Lele. Napakasalan ka. Si Anan at Lele natin. Alam mo na pala. Sa mga nakaraang taon, napakahirap ng pinagdaanan mo. Suzik siya. Pakakasalan mo ba ako? $10 milyon ba ang singsing na to? 10 milyon. Mukhang si Daddy ay nagbago na talaga. 1 milyon. Ang mahal naman. Pi Huizao. Sa susunod, hindi ka na dapat gumastos ng ganyan. Opo. Mula ngayon, ang utos mo ay batas. Susunod ako sa'yo. Anong nangyari? Baka naman. Yung huli. Mabuti naman. Maliligtas na si kuya.